May sakit na sa bulsa, nakatawa pa. Ngayon naman po, siyempre, ako naman po yung magtuturo paano naman kikita, paano gagawin yung negosyo natin dito sa First Vita Plus. Okay? So, hihingin ko pa po yung konting oras nyo. Total traffic pa naman, mamaya na kayo umuwi, sabay-sabay na tayo, no? Sa mga guests natin po, no? Huwag kayong mag-alala, light lang naman po. Maiintindihan nyo po ito kahit bago lang po kayo o ngayon pa lang kayo nakinig dito sa First Vita Plus. Okay po ba yan? Yes! Okay, so ready pa po ba kayo? Yes! Konting oras pa? Yes! Bawal na tumayo. Yes! Kasi siloso ako, ayaw ko ng tayo, tapos saan punta ng punta, alam mo? So, yan. Alam niyo po ba, taga Laguna ako. Sino taga Laguna? Meron ba? Ay, kayo ma'am? Sabi sa Laguna? Sa? Sa Biten. Magkakabayan tayo! Sa Biten. Kayo po ba? Sa Biten din. Ah, okay. Kayo ba nakaupo dito last week? Yes po. Ah, okay. So yung Biten po na sinasabi nila, sabay po yun, Bay Laguna. Malapit po yun sa Los Baños. Magkababayan po kami. Sa taga Laguna po ako, nung kabataan ko po, alam niyo po ba ang kabuhayan ng mga tao doon? Palayan at niyugan. Tama ba? Oo, palayan at niyugan. Kaya nung bata pa ako, alam niyo ba yung mga tao doon lagi? Lagi mayroong nakasokbit na, nakasabit na itak. Lahat. Di ba? May mga itak doon, no? Yung tatay ko po, ganun din. Lagi din may mga nakasabit na itak. Kahit saan po sila pumunta, kahit nagiinuman sila, madilim niyo kung saan po nagiinuman, lahat may mga itak yun. Paano kaya ako nag-away-away? No? So, lagi may mga itak. Siguro dahil din sa nature ng lugar namin. Kasi noong nakabuhayan ng mga tao ay niyugan. Pag ikaw ay mag-harvest ng niyog, kailangan mo talaga ng itak. Kasi alisin mo yun sa ano eh. Yung kumpul-kumpul ng niyog, tatanggalin mo yun doon. Meron ako isang matanda na kausap. Curious bata. Sabi ko, Tay, bakit po ba lagi kayong may itak sa bewang niyo? Alam niyo sabi sa akin? Sabi sa akin, siyempre, para pag ako ay dadaan, merong mga nakatumbang puno, eh hindi na ako maghahanap ng kailangan kong gamitin. May dala-dala na ako. Ibig sabihin, kaya pala lagi silang meron ganun, para lagi silang handa. Nakuha niyo yung kwento na yan? Yes! Para din pong First Vita Plus. Ang tanong ng marami, bakit kailangan ko mag-attend ng training? Para lagi kayong handa sa negosyo nyo dito po sa First Vita Plus. Palakpakan niyo po sa sarili nyo, nandito po kayo ngayon. Ready na po ba ang lahat? Okay, ipakilala ko po ang sarili ko, Fidel Perez. Isa ako sa mga official speaker ng kumpanya natin dito po sa First Vita Plus. Ako po ang may-ari ng product center ng probinsya ng Batangas. Yes! Sino ba taga Batangas? Ay, wala? Wala. Okay. Hindi ako taga Rawan, taga Laguna ako, pero sa akin in-award po ang probinsya ng Batangas. Bakit kaya man? Sumagot ka. Siguro kilala ako ng may-ari ng kumpanya. Tama po ba? Yeah. O para ipagkatiwala sa iyo sa buong probinsya, no? Hall of Fame awardee po ako noon, pero ngayon po, isa na ako sa mga icon ng kumpanya ng First Vita. Ang dealer si ma'am. Yes. Dealer na kayo? Gano'ng katagal na? Wala pang first time po. First time. Ano po? First time na kayo umupo dyan? First time na kayo mag-dealer? Ha? First time na bumili? Ay, sasali ka lang. Hindi tayo magkaintindihan. Kasasali nyo lang po. Bumili pa lang. Bibili pa lang. First timer, guess nyo ma'am. Tulungan mo nga ako kasi mamusok mo. Congratulations ma'am, bibili ka na. Wow! Ayan. Alam niyo po ba, walang 4 million ang dealer. 3 lang ang icon, isa ako sa 3 na yun. At least ma'am, nakakamay ka na sa icon ha. Pero syempre, bago po ako nakarating sa ganyang kalagayan, bago po ako naging successful dito sa kumpanya natin, sa First Vita Plus, dati lang po akong tricycle driver. May tricycle driver po ba? Ay, kayo po sir. Saan kayo nabiyahe? Paranaque. Asawa ng tricycle driver. Ay, sabay din, tricycle mister mo? Hanggang ngayon? Hindi na. Okay. So ako dating tricycle driver, 10 years akong tricycle driver sa Laguna, kumikita ng 150 pesos ang araw. Pag malakas ang biyahe, mabot pa ako ng 200. Nung ako nagka-tricycle, hindi kami nakakapag-grocery ng asawa ko. Bakit po kayo, mami?
Uy! Kasi wala na naman kakapihin sa din siya bibig ko kape ng araw. Anak niya na, ilan po anak niya? Meron kaming dalawang anak, sinong tatlo. Meron kaming dalawang anak, syempre bata nagre-request sa Jollibee. Nagre-request po ba sa Jollibee mga anak niya? Yes! O ilang taon na natututunan ng mga bata. Pumupunta naman kami. Kaya lang kung pumunta kami sa Jollibee, yung dalawang anak lang namin ang kumakain. Kaming mag-asawa, nagkukwentuhan lang kami sa lamesa. Kasi hindi namin kayang umorder ng 4 na order na Jollibee noon po yun. Pag may handaan ng pamilya namin, sa amin po sa Laguna, probinsya, uso ang handaan. Sa mga lugar niyo ba, uso din? Yes! Anniversary, reunion, birthday yan, kasalan. Pag hinanap mo ako, nasa likod bahay ako noon. Anong ginagawa ko doon? Nagluluto, tagtama, katulong po ako pagkakatay ng baboy, tagagatong ng sinaing, lahat ng huhugasan, ako na yun. Hugas ng kaserola, hugas ng talyase, hugas ng kaldero. Bakit yung ginagawa yun? Ano nakakain? Ano ba kayo gutom? Hindi, wala kasi akong pera pang ambag, kaya nga ang ambag ko, servisyo ko na lang. Ang tawag sa amin sa Laguna, nanunulungan. Narinig niyo na yan? Yun po yung buhay ko dati na ako tricycle driver pa. Kaya lang, nasama din po ako dito sa programa ng First Vita Class, may maganda nangyari sa akin. Alam niyo ba kung maganda nangyari sa akin? Ano? Ayan. Sumagot kayo! Aba, nakakapag-grocery na po kami ngayon. Masarap na lang magtulak ng postcard sa grocery store, ha? Ngayon, iba na ako mag-grocery. Alam niyo kung paano? Ano? Hoy! Bakit naman sumagot eh? Aba, ngayon po, iba na kami mag-grocery. Alam niyo kung paano? Lahat ng gusto ko, pwede na. Gusto ko yan. Lagay ako sa postcard. Gusto ko ito. Gusto ko yan. Ganyan na lang ako ng ganyan mag-grocery ngayon. Kayo po, paano kayo mag-grocery ngayon? Ha? Ganito man. Gusto ko yan. Ayoko pala niyan. Gusto ko yan. Ayoko pala niyan. Kaya ang tagal mo sa grocery niya. Subukan mo nakatampot. Uy, huwag mong kwentuhin. Boom! Huwag mong kausapin. Boom! Subukan mo kung nakatampot ng Yakult ang anak mo. Ano sabi sa anak mo? Masama sa'yo yan. Nagsisinungaling ka sa bata. Noon po ganun kami. Ngayon po nagbago na. Para mas maintindihan yung isi-share ko po sa inyo. Ito po ako dati at ito ang aking tricycle. Ayan. Butas ang bubong, butas ang flooring. Nakita nyo? Yes. Ay! Ay, natamad yung sumagot kaya. Teka, lilinawin ko lang. Alam niyo ba kung ano ito ginagawa natin? Yes. Ha? Ito po ay kwentuhan lang po ito, kwentuhan lang. Kung kwentuhan itong ginagawa natin, may tagapagkwento kayo, ako yun. Kailangan ba pag may nagkukwento, may kakwentuhan ako? Yes! Mukha naman akong tanga rito. Kayong lahat nakakwentuhan ko, okay lang ba pag nagtanong ako, sasagot kayo? Yes! Huwag naman kasi gawa, nagtanong. Huwag kayong mag-alala, wala namang mali sagot ha, kahit yes, kahit no, tatanggapin ko. Kailangan ko lang maramdaman, may kakwentuhan ako rito. Nagkakaintindihan mo tayo? Yes! Promise? Yes! Ayan ha, dapat sumasagot ha. So yan, butas sa bubong, butas sa flooring. Hiningan ako 600 sa bubong, 600 sa flooring. Hindi ko may pagawa. Kasi ang pinikita, hindi ko taong kasya, pinagkakasya lang. Kaya para po kung ganyan, wala akong budget para dyan, no? O, kaya naman, sabi ko nga, nung andito na ako sa First Vita Plus, may maganda nangyari. Ano maganda nangyari sa akin? Yung tricycle ko na yan, pinalitan ko na nito, XRM. Pwede? Palakpak naman, gamit mo to. Ano pa kaya mag-tricycle driver? Siyempre, motor lang muna, tama? Oo. Tapos sabi ko, gumaganda negosyo, yan, bumili ako nito. Kotse. Second hand lang muna. Parang ang hirap nyo talagang pasayahin. Pwede na din? Yes! Aba, dating tricycle driver, mag-uwi ng kotse, pag-uusapan, hindi. Ako, pinakwento ko talaga ako ng mga kapitbahay ko. Alam niyo kwento ko nila, sir? Sabi nila, siguro may sugar mommy yan. Hindi pa kasi naniniwala sa bayan. Tapos yung kotse ko na yan, pinalitan ko pa nito. Brand new, top of the line, Honda Civic. Ang mga bigyan ko ng kotse na yan, yung mga dating hindi naniniwala, unti-unti, naniniwala na sila. Ganyan talaga ang mga Pilipino, to say to believe, tama? Yes! Nakakita ng resulta, maraming naniwala. Nakaipon ako ng mahigit 1 milyon sa bangko. Kung may 1 milyon ka ngayon, mami, anong bibilin mo? Bahay. Bahay lang. Saan mo ilalagay? Anong binili lupa? House and lot. House and lot. Oo, ano.
Ako naman, may binili akong property sa Laguna, Calamba City. Narinig niyo na? Yes. Bumili ako doon ng 6-door apartment. Pwede? Ayan. Tapos, tuloy-tuloy ko ang blessing. Nagdagdag ako ng sasakyan. Bumili naman ako ng Toyota Grandia. Sabi ng asawa ko, lagi na lang kotse, magpagawa naman tayo ng bahay. Nangarap na po kami ng bahay. Itatanong ko lang, kayo po ba'y nangangarap din ng bahay? Yes! Yung magandang bahay? Yes! Yung up and down? Yes! May 4 na kwarto? Yes! May 4 na CR? Yes! Yung may garahe? Yes! Magandang garden? Yes! May 3 katulong? Yes! Pogi may ari? Yes! Akin lahat yun. Ang halaga ng bahay ko, 7.5 million. Dating tricycle driver, high school graduate. Alam niyo ba nung maimbita po ako, sino po mga guys ulit? Pakitaas ang kamay. Marami pang guys dito. Alam niyo po ba nung maimbita ako, wala nga akong pambili ng power pack na yan. Magkano daw isang power pack? 8,999, wala akong pera. Alam niyo ba ako nakasali? Ipinangutang ko lang. Kalagay niyo ba, nagsisi ako, nangutang ako dati? Yes! Aba, wala akong pinagsisihan, laki na ng pinagbago ng buhay ko ngayon. Yes! Nung ako nagka-tricycle pa, pag nagdating ako sa subdivision, nakakita ako ng ganito kagandang bahay, iniisip ko lang, sabi ko, pag binigay sa akin ng may-ari yan, hindi ko tatanggapin. Alam niyo kung bakit? Bakit? Itanong niyo bakit? Bakit? Ang daming ilaw, hindi ko kayang bayaran ng kuryente. Totoo naman, pag malaki bahay, malaki kuryente. Tama? Yes! Aba, pero ito na ang bahay ko ngayon. Nakita niyo ba yung dalawang kotse sa gilid? Bukod dyan, meron pa ako isang sasakyan. Gusto niyo makita? Yes! Yung dating tricycle driver, nag-sports car pa. Eh, tuloy-tuloy ang blessing. Sa Cabuyao City sa Laguna, nagpagawa kami ng sarili naming Vita Eagles building. Yung dating tricycle driver, certified businessman na ngayon. Along National Highway kaya to, no? Bumili ako ng lote, may nagalok sa akin, kumuha ko ng contractor, pinagawa ko yan. Ang ginastos ko dyan ay 13 million pesos. Wow! Ang good news, wala akong nilaon sa bangko, lahat po yan katas ng First Vita. Yes! Pwede na? So, ang renta po nito, ito Palawan pa lang, 25,000. Ito po, 15,000. Magkano na yun? 40. Ang apartment niyan, 6. 4,000 ang isa. Magkano yung 6? 44. 24. Oh, 40 plus 24, magkano? 64,000. Plus yung 18,000 ko sa Calamba, magkano na? 140 po. Ang hina sa math. 82,000 passive income katas ng First Vita Plus. Bago na kaya ang buhay ng dating tricycle driver? Yes! Siyempre naman. Natatapos pa daw? Hindi nga eh. Yan po sa may location, bumili kami po ng sarili naming condominium unit. Ngayon, sobra-sobra kinikita. Ano gagawin natin? Share. O, 13 kabataan po ang napag-graduate po namin ng college. Inausap namin yung pastor, sabi namin, pastor, gusto namin magpaaral ng mga kabataan. Bigyan mo kami ng 10, lahat first year. Para hanggang mag-graduate kami magpapaaral. Nakalabing 3 pong kabataan ang napag-graduate namin. Pwede na? Napasaya ko ba sila? Yes! Kung napapasaya ang ibang tao, kaya bang pasayahin ang pamilya mo? Yes! Kasi di ba masaya pamilya? Yes! Yung asawa ko magbe-birthday, hindi ko binabate. Akala niya nakalimutan ko. Malapit na ang birthday, galit na galit sa akin. Ang hindi niya alam, nagpabook ako sa Boracay, kaming dalawa lang. Sinong galing niya sa Boracay? Naku, mahirap nga pala kayo. Diyan, sir, galing pala. Ayan o. Oh, sir, alam mo sa mga, stay. Regency Hotel. Ang ganda ng hotel namin, may swimming pool sa loob. 3 araw kami doon. Alam niyo kung anong ginawa namin doon? Ano? Ginahasa ako sa doon. Joke lang. Yung anak ko nag-birthday, namasyal kami. Gusto niyo malaman saan? Saan? 10 araw kami sa Singapore. Nag-birthday naman ako, sabi ng asawa ko, pa, babawi ako sa'yo, ipapasyal din kita. Pinasyal ako ng asawa ko. Gusto niyo malaman saan? Sa Beijing, China.
Ang lamig sa China nung pumunta kami. Umakit kami sa bundok ko, tanghaling tapat, naka-jacket kami. Ang ganda ng hotel namin doon. Alam niyo kung anong ginawa namin doon? Itanong niyo. Ano? Ginahasa niya ako doon. Babawi daw sir, pinabawi ko lang. Nag-birthday ulit kasama ko, niregalohan ko. Tanong niyo kung ano? Mini Cooper. Alam niyo ba kung magkano to? O, ano? May tatakas? May tatakas? Sabi, bawal tumayo, ha? Ang halaga ng kotse ng asawa ko, 2.7 million. Grabe, no? Kami may asawa pa kayo? Meron? Tatanong ko lang. Niregalo ka ng ganyan kagandang kotse ng asawa mo, mamayang gabi. Maliligo, hindi. Maliligo siya. Kaya pala asawa ko, ba't may naligo? Napaganda na regalo ko. October birthday ng asawa ko. November, sabi ko sa asawa ko, parang mainit yata sa Pilipinas, ah. Sabi ko, magpalamig kaya tayo. Alam niyo kung saan kami nagpalamig? Saan? Sa rep. Hindi doon, dito. London, UK. Gahanap ng rep. Grabe, no? Dating tricycle driver, mamasyal sa London. Aba, totoong London yan, ha? Hindi yan ang pinupuntahan ng mga empleyado. Ang pinupuntahan ng mga empleyado, loan dito, loan doon. Loan dito, loan doon. Tapos po, nag-birthday ulit yung anak ko, namasyal ulit kami. Gusto niyo malaman ko saan? 10 araw kami sa Japan. Nag-birthday ulit yung asawa ko, love na love ko yun. Nag-date ulit kami. Gusto niyo malaman ko saan? Nag-date kami sa South Korea. Birthday ulit yung anak ko, namasyal ulit kami. Gusto niyo malaman ko saan? 10 araw kami sa Hong Kong. Wow. Parang ayaw na. Yun. Hotel. Nag-birthday yung asawa ko, nag-date ulit kami. Gusto niyo malaman ko saan? Aba, namasyal naman kami sa Sydney, Australia. Yung iba hindi na napalakpak, may ingit yata. Nag-birthday ulit yan ako. Sabi niya, pa gusto ko snow. Di namasyal ulit kami. Gusto niyo malaman ko saan? Bumalik ko po kami sa South Korea. Yan. Ay, sorry. Birthday ulit ng asawa ko, nag-date ulit kami. Gusto niyo malaman ko saan? Siyempre, nag-date naman kami sa Osaka, Japan. Kumain kami sa authentic restaurant. Alam niyo kung ano kanain doon? Wagyu. Alam niyo kung ano yung Wagyu? Naku, huwag niyo nakita ng pagyaman nyo na. Yung anak ko nag-birthday, niregaluhan ko, tanong niyo kung ano? Top of the line, Honda City Sport. Tapos, di ba nag-pandemic? Nag-pandemic, di po ba? O syempre, isinara ekonomiya. Kaya ngayon, nung i-open ang ekonomiya, nag-birthday ulit asawa ko, namasyal ulit kami. Gusto niyo malaman saan? Namasyal naman kami sa Hong Kong. Ayan. Wala na yatang bagay itong ano natin. Dahil nasa Hong Kong na rin naman po kami, yan, namasyal naman po kami, nagpunta kami sa, ayan, mali, nagpunta kami sa Macau. Ayun. October birthday ng asawa ko. December, alam nyo kung nasaan kami, nagpasko? Saan? Aba, dito po kami nagpasko, ayan, sa Taiwan. January, alam nyo kung nasaan kami? Sa Taitu. Wala palang Taitu, Taiwan lang po meron. February, ano ka siya? Balang na, sabi ko, ma, magbihis ka. Ibibili kita ng bulaklak. Alam niyo kasi ako binili ng bulaklak kasama ko. Damwa ka na lang. Anong palagay mo sa akin yung damwa? Ayan o, sa Hong Kong. Alam mo, February 13, binili ko na ng bulaklak ng asawa ko. Sabi niya, ba't mo ako binili? Bukas pa naman Valentine's. Sabi ko sa asawa ko, para ikaw lang kasi isang babaeng namamasyal sa Hong Kong na may dala-dalang bulaklak. Ang haba ng buhok ng asawa ko. Ayan. February 14, February 20, sabi ko, ma, magbihis ka ulit, ibibili kita ng bulaklak. Alam niyo kung saan ko siya binili? Ito, ayan po, sa Japan. Namamasyal kami sa Japan. March, namasyal ulit kami. Gusto niyo malaman ko saan? Teka, ingit na ba kayo? Namasyal
naman kami sa Henan Park sa Bohol. Grabe, no? Taga naman ha? Ha? Bohol ka din? Wow. Kita mo yan, ma'am, oh. Yan. Ang ganda, no? Tingnan mo naman pati mga tao, gaganda. Oh. Marian Rivera. Dingdong Dante. Diyan ka, April, birthday ko. Alam niyo kung nasa kami mag-asawa? Kung ito po ay Henan sa Panglao, Bohol, nasa Henan Park naman kami sa Boracay. December, ayaw niyo kasama nagpasko? Wala yung battery, o ayaw magano. Alam niyo kasama nagpasko? Pakita naman. O ayan, dito po, sabi na nga ba eh. O ayan po, dito kami nagpasko sa Boracay. Pwede na? Tapos February, sabi ko sa asawa ko, ay, February, January, sabi ko, ma, bibili ulit kita ng bulaklak, magbihis ka. O, alam niyo kung saan ko siya binili? O, ayan. Meron naman. Ewan ko lang, bakit ito mga kaya? O, sa South Korea. Sawa na ako sa red, kaya violet naman. Maiba naman. Diba? Masaya kaya asawa ko? Yes! Siyempre, masaya. O, tatanong ko po, ang daming kababaihan dito. Kailan kayo huling ibinili ng bulaklak ng asawa niyo? Ang sasama ng ugali ng mga asawa niyo. Asawa mo yan, ma'am? Ay, hindi. Kayo po? Ah, okay. Kaya ako na ito. Huwag natin tanongin. Alam niyo, ito po masarap sa First Bite of Nas, na? Hindi lang po nababago ang bulsa mo. Nababago din po yung pagkatao mo dito. Ano ba ang asawa ko yung balaklak? Kaya naman niyang bumili araw-araw, marami naman pera yun. Nung isang araw nga, bibili niya lang sa akin ng Rolex. O, binili ko sa akin ng Rolex. Oh, kaya ka bumili. Pero bakit mo binibili? Kasi nga, ito maganda sa First Bite of Glass, no? Sabi nga, yung pamilya mo, mapapasaya mo rin. Hindi ka lang tinuturo ang yumaman. Tinuturuan ka pang maging mabuting tao sa pamilya. Gusto niyo ba yan? Masarap. Okay. Tapos po, ito naman, nung March to March, nag-cruise naman po kami. Pero siyempre, kasama na po namin may-ari ng company, libre po nila Ma'am Doy at Sir Stokya. So, nagpunta po kami ng Taiwan at saka po ng Japan. So, ito na po yung naging journey ko, yung buhay ko, dito sa negosyo natin sa First Bite of Glass. 20 years kong ginagawa negosyo. Pwede na? Yes! Pwede na? Yes! Pwede na yun, 20 years. Yung dating tricycle driver, walang pera, naghihirap, nangutang lang para nakasali. Ngayon po, nabago ang buhay at masaya ang buhay ng pamilya. Tanong, gusto mo rin? Yes! Gusto mo rin? Yes! Taas ang kanang kamay. Tabigin yung katabi mo, sabi mo, gusto ko yun. Oh, good news ha. Kung gusto mo, good news ha, dito kayo ngayon. Kasi sa ganitong training, ituturo paano kikita sa First Bite of Glass. Sa ganitong training, ituturo paano yayaman sa First Bite of Glass. Ready na po ba kayo? Yes! Okay, ang topic po natin ngayon ay creation process. Oh, grabe, no? Light lang ba o malalim? Malalim. Malalim ba yun? Light na light lang. Creation process. Bakit? Kasi po tayong lahat ay nangangarap, yes? Yes! Ano kailangan gawin? Pinakailangan, makreate mo yung pangarap mo, makapunta ka doon. Ano gagawin? O, ito po ang kailangan natin gawin. Creation process. Kasi, ang buhay po natin, tayo po, mayroon po tayong dalawang mode eh. Kung yung sasakyan, merong high and low mode, tayo din meron. Di ba? Nag-guess niyo yan? Yes! Siyempre naman. Ano dalawang mode ng katawan natin, ng sarili natin? Survival mode at creation mode. Question, sa mga tao natin, kahit kayo pong lahat ngayon, nasaan kaya kayo doon? Nasa survival o nasa creation? Bible. Ha? Pagkaiba ko kayo, ako nasa creation. Sinong taas ang kamay na nasasabing nasa creation mode siya ngayon? Taas ang kamay. Ay. Okay lang po, wala namang maling sagot to eh, no? Mamaya marirealize mo kung nasa ka talaga. Taas ang kamay yung nasa survival mode ngayon, taas ang kamay. Ayan. Yung hindi nagtaas, hindi kasali. Hindi kasali po kayo rito, okay lang naman yun. Mag-observe lang po kayo. So, ito po yun, creation process. Okay? Ngayon, meron pong nasulat na libro, si Rhonda Byrne. Kung hindi niyo po alam yung libro na yon, ang title po ng libro na yon ay The Secret.
Sino po nakabasa? Oh! Tuwing pa kayo? Magpe-pay-in. Ay, okay lang po. Babalik ha? Hoy, bakit dalawa? Halika rito, hindi ka kasali doon. Siya lang nakakasa. Ang susunod na tatayo, isinusumpa ko, hindi yayaman. Joke lang. Okay. May nasulat po na libro, si Rhonda Byrne po yun, no? So, ang nasulat po ng libro ay The Secret. Doon po sa libro, sino po nakabasa ng The Secret? Ayan, meron po. Alam niyo po, meron pa yung meron pa po yung movie, The Secret yung title. Hindi po, yung laman ng book, yun yung movie. No? Doon sa The Secret, ni-reveal doon ang sikreto ng mga tao sa buong mundo, mula sa kaunang panahon hanggang ngayon, kung bakit daw sila naging successful. Na-reveal sa book na yon ang secret. Alam niyo kung ano yung secret na yan? No. Gusto niyo malaman? Yes! O, ito po yun. Secret nga, ayaw tuloy lumabas. Ayan. The law of attraction. Ito po yung secret, the law of attraction. No? Ang sikreto daw po ng pinaka-successful na tao sa buong mundo, hindi lang po ito tungkol sa financial, sa pera, sa career, sa buhay-buhay, sa relationship. Ang sikreto po, na-reveal sa kanya ang secret. Ano yun? The law of attraction. Ito po ay batas ng kalikasan na hindi mo pwedeng iwasan o tanggihan. Yang batas na yan, mag-a-apply sa'yo, gusto mo man o hindi. Alam mo man o hindi. Sakop ka ng batas na yan. Para po yung law of gravity. Yun, alam niyo yan? Yes. Ang law of gravity, ano yun? Lahat po tayo nasa second floor. Sabay-sabay tayong tumalon dito. Saan kayo pupunta? First floor. Siyempre, babagsak tayong lahat. Tama ba? Yes. Kahit ikaw ang pinakamaganda, wala kang pupuntahan kundi bumagsak. Kahit ikaw ang pinakamabait, wala kang pupuntahan kundi bumagsak. Bakit kaya? Kasi mag-a-apply sa iyo yung law, yung gravity. Kaya anumang bagay na nasa taas, siyempre, babagsak. Kasi nga, dahil sa gravity. Yes? Yes. Ganon din po ang law of attraction. Okay? Aware ka man o hindi, mag-a-apply sa'yo yung batas na yan. Ano daw yung law of attraction? Yung law of attraction, ano man ang nasa isip mo, it's either negative, yan, or positive. Hindi yata ako kabati nitong clicker na to. It's either negative o positive ang iniisip mo, yun yung mangyayari sa'yo. Nag-guess nyo? Yes. Kaya pala mag-ingat kayo sa iniisip nyo. Bakit? Kasi pag negative ang iniisip mo, tayo po ay parang magnet. Kung ano yung iniisip mo, yun yung magmamanifest sa buhay mo. Kung ano yung dumadaan sa isip mo, yun yung mangyayari sa'yo. Hindi ka makakatanggi. Kaya pala pag sinabi mong wala akong pera, wala kang ang pera. Bakit? Kasi sinabi mo, naisip mo yun, kaya talagang yun ang mangyayari sa'yo. Ang sabi sa law of attraction, light attract light. Love attract love. Happiness attract happiness. Anger attract anger. Gusto niyong patunayan ko sa inyo? Yes. Paglabas natin ditong lahat, sabay-sabay lalabas, di ba? Pagdating niyo po doon sa may Mega Mall, magsisigaw kayo doon, magmura kayo ng magmura. Ano pong ma-attack yung mga tao doon? Murahin ka. Kaaway. Yes? Yes. Bakit? Yun ang nag-release mo, yun yung ginagawa mo, eh di yun yung magnet mo. Nasasundan niyo? Yes. So ngayon, question ko lang, sa law of attraction, kung ano mas, ganito lang kasimple, parang bola. Kung ano yung pinato mo, ano babalik sa'yo? Hindi po, kailangan naman nagbato ka ng bola, bato yung babalik sa'yo. Ganun ang buhay. Kung ano yung ginawa mo, yun yung babalik sa'yo. Gumawa ka ng mabuti, mabuti babalik sa'yo. Bakit? Dahil doon sa law of attraction. Nag-guess nyo? Yes! Ayan, sige. Sa law of attraction, ano daw? Sa law of attraction, kung anong nasa isip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Nag-guess na yan? Yes! Hindi ka pwedeng tumanggi. Bakit? Basta nasa isip mo, yun yung mangyayari sa'yo. Totoo kaya yun? Yes. Yes. O ngayon, ang question. Anong gusto mong effect sa'yo nung batas na yun? Negative ba o positive? Kung gusto mong positive pala, ang maging effect sa'yo nung batas na yan, anong kailangan mong gawin? Meron ka kailangan gawin eh. Anong kailangan gawin?
Ask, believe, and then receive. Yun. Ano na gagawin mo? Hingin mo, maniwala ka, and then tanggapin mo. Ganun lang kasi. Okay. Medyo paliwanagan natin ang konti pa. Ang universe mo ay isang malaking catalog. Ayan. Sa law of attraction, ito po yung universe. Ang universe ay isang malaking catalog. Lahat po ng mga hinahangad mo at kagustuhan mo sa buhay ay nandoon sa universe. Ngayon, ano na kailangan gawin? Kung ikaw ito, kailangan, yung utak mo kasi ay may frequency yan. Kailangan doon sa catalog mo, yung utak mo makakonek yung utak mo doon sa universe. Kung anong hinihingi mo, dapat makakonek yan. Nasusundan niyo po yan? Yes! Huwag kang mamroblema kung magkano. Huwag kang mamroblema kung gaano kalaki. Ang trabaho mo lang, ask, believe, and then receive. Kung gaano man kalaki yan, huwag mong problemahin yon. Bahala na si universe yon. Kung gaano man kalaki ang hinihingi mo, huwag kang mamroblema sa pera. Bakit? Kasi walang tab price ang pangarap mo kay universe. Malaki o maliit, basta hiningi mo o naisip mo, mangyayari yan sa'yo. Kailangan lang nakakulit kayo. Nag-guess niyo? Totoo yun. Hindi ko ba alam yung book, hindi pa nasulat, alam niyo bang nangyari na sa akin yan? Ang sabi sa law of attraction, ask, believe, and then receive. Ngayon, ito maganda sa First Vita Plus. Pag sumali ako sa First Vita Plus, nagpita po sa akin si Dr. Richard Custodio. Ang sabi niya sa akin, Fidel, magkakakotse ka rito. Talaga? Oo, magkakakotse ka dito. Basta mangarap ka lang. I-declare mo lang yung pangarap mo. Ganun mo sinasabi sa atin, di ba? I-declare mo lang. Eh di ngayon, negative yung asawa ko na sumali ako. 6 months ko sa First Vita Plus, yung asawa ko nag-apply ng abroad. Eh di ngayon, naniniwala talaga ako na makakakotse ako dito. Ano sabi? Huwag kang problema kung saan magagaling. Huwag kang problema kung magkano. Basta ang trabaho mo, kailangan nakakonect yung utak mo sa universe at huwag kang mag-alala, ipadadala sa'yo yan. Meron akong dalawang anak, isang 3 years old at isang 11 years old. Eh di ngayon, hindi ko alam, nagmamanifest na pala ako noon. Minamanifest ko na pala yung kotse na gusto ko. Ano sabi nito? Basta i-declare ko lang. Sabi ko, nagkukwentuhan kami tatlo ng mag-aama. Sabi ko doon sa anak ko, bibili tayo ng kotse. Bibili tayo ng kotse. Gigil na gigil ako bago sali ako sa First Vita Plus. Eh yung anak kong panganay, 11 years old na yun, di syempre may isip na yun. Sabi niya, paano ka bibili? Wala naman tayong pera. Sabi ng anak kong buso, sige papa, kailan ka bibili? Naniniwala yung 3 years old na anak ko. Isang araw ulit, nagkukwentuhan kami mag-aama, nandun lang kami sa bahay. Sabi ko, bibili tayo ng kotse. Sabi ng anak kong panganay, paano ka bibili? Tricycle driver ka lang. O nga naman, reality lang naman yung utak niya, no? Alam niya, tricycle driver ako. Tapos, sabi niya, paano ka bibili? Tricycle driver ka lang. Hindi naniniwala. Sabi ng anak kong buso, talaga papa? Sige, ako pipili ng kulay. Naniniwala yung buso. Isang araw ulit, nag-uusap kami. Bibili tayo ng kotse. Sabi ng anak kong panganay, paano ka bibili? Wala nga tayong pera, tricycle driver ka lang. Kaloka naman yun. Sabi ng nainis na ako. Sabi ko doon sa anak kong panganay, pag ako nakabili, huwag kang sasakay. Sabi ng anak kong buso, sige papatayin dalawa lang. Paano nag-effect sa akin yung law of attraction? Lagi lang araw-araw, sabi ko sa sarili ko, bibili ako ng kotse, magkakakotse ako. Hanggang kinukwento ko nga sa dalawang anak ko nga eh. Eto na ngayon. Yung utak ko pala, na-connect sa universe. Yung request ko ngayon, eto nangyari. Ano sabi? Huwag kang problema kung wala kang pera, kung magkano, kung saan magagaling yun. Huwag kang problema kung gaano kalaki pangarap mo. Hindi yun ang trabaho mo. Ang trabaho mo, hingin mo lang ng hingin. Okay? Isang araw, eto. Yung uncle ko, si Dr. Richard Custodio, bibili ng bagong kotse. Eh ngayon, meron siyang dating kotse na dinadrive niya, yung regalo sa kanya ng papa niya nung matapos siya ng doktor. Sabi niya sa akin, Fidel, etong kotse ko, bibili ako ng bago eh. Itong kotse ko, ibebenta ko sa'yo. 200,000. Mag-down ka lang ng 50,000. Hulugan mo na lang yung 150. Ang ganda din, ha? Hulugan mo na lang yung 150. Eh kaya lang, ng mga panahon na yun, di pa ako kumikita. Wala akong 50,000.
Nakakausap ko ngayon yung doktor sa Laguna, si Dr. Harold Tanchanco. Kilala niyo? Yes! Tandem kami doon, magkaibigan kami ni Dr. Harold doon, kami lagi po yung nagpipresent doon. Sabi niya sa akin, Fidel, balita ko, yung kotse ni Doc RC, ibinebenta sa'yo. Oo nga, Doc Harry, ang problema, wala naman akong 50,000 pandang, paano ko naman kukuha yun? Alam niya, sabi sa akin, Doc, yun lang ba problema mo? Pautangin kita ng 50,000. Wow. Kunin mo yung kotse ni Doc, sigurado ako, pag nagkakotse ka, puputok na grupo mo. Wow. Alam niyo nangyari? Wala akong pera, umuwi ako ng bahay, nagtatripe ako ng sarili kong kotse. Diba? Ganon ka-power ang utak natin. Ang trabaho mo, hingin mo lang. Huwag kang mamroblema kung saan manggagaling. Kahit gaano kalaki yan. Magkano hiningi kong bahay? 7.5 million. Si JR, magkano hiningi niya? 40 million. Para wala kaming humingi. Nagkamali ako, ang liit ng hiningi ko. Nakakami ba? Dapat pala malaki, hindi po ba? Sa akin nangyari. Alam niyo ba sa nanay ko nangyari din yung law of attraction? At nangyari din po sa inyo itong lahat, malamang hindi mo lang naiisip. Yes. Yung nanay ko po ay 82 years old ngayon. Meron siyang 3 anak, ako bunso. Yung panganay namin, pangalawa babae, tapos ako. Sabi ko sa nanay ko, nito na, nasa First Vita Plus na ako. Sabi ko sa nanay ko, Nay, nung kami mga bata akong magkakapatid, anong pangarap niyo sa aming 3? Alam niyo, sabi ng nanay ko, aba, alam mo bang pangarap ko sa inyo tayong 3 magkakapatid? Makatapos lang kayo ng high school, masayang masaya. Talagang ipinamanata ko pa yan. Linggo-linggo ko'y namamanata. Sabi ko, Inay, kumusta yung pangarap niyo? Ano nangyari? Abay, ayos. High school graduate kayo lahat ngayon. Alam niyo, sabi sa nanay ko, mali kayo, Nay. Kung ang ipinanalangin mo ay maging doktor kami, doktor kaming lahat ngayon. Kaya lang, ganun po ang utak ng tao, limited lang. Ang akala niya, yun lang talagang kaya niyang gawin, makapatapos lang kami ng high school, kaya yun lang ang gusto niyang pangarapin. Pero sa universe, walang limit. Kahit gaano kalaki, kahit gaano kamahal, kahit anong pangarap mo, kahit parang imposible sa'yo, basta ibibigay ni universe sa'yo, huwag kang mag-alala. Imagine niyo, law of attraction, di po ba? Ano kailangan gawin? Ask, believe, and then receive. Paano mangyayari yun? Lalo na dito sa First Vita Plus. Ito maganda dito. Sa First Vita Plus, itinuturo. Wala pa nga yung book na yun, itinuturo na. So, sino nangangarap ng kotse? Taas ang kamay. Nangangarap ng kotse? Wow, dami nangangarap ng kotse. Mami, para makuha kami ang kotse mo, ano gawin mo? Hingin mo. I-declare mo na nabibili ka ng kotse. Bibili ako ng kotse, bibili ako ng kotse, bibili ako ng kotse. Ganun ang gawin mo. Bakit? Ang ibig sabihin nun, hinihingin mo eh. Hindi ba? Bibili ka ng kotse. Tapos, hingin mo, tapos, paniwalaan mo, dapat walang kaduda-duda. Nadadating sa'yo yung pangarap mong kotse. And then, receive. Paano mo i-receive? Pag uwi mo ng bahay, Mami, bukas ng umaga, tapasin mo yung gilid ng bahay nyo. Sabi nung kumare mo, Mare, bakit nililinis mo yung gilid ng bahay? Nako, dadating yung kotse ko, dito ko'y paparada. Ano sabi nung kumare mo? Saan ba galing hapon si Mare? Bakit mukha-mukha na ngayon? Huwag kang mag-alala. Bakit? Kahit hindi kasi nila alam yun eh. Tayo lang nakakaalam nun. Tama? Yes! Oo. Powerful ang utak mo eh. Huwag kang mag-alala kung saan manggagaling kung magkano yan. Ang trabaho mo ano? Ask, believe, and then receive. Gusto mo ng kotse? Yes or no? Yes! Bumili ka na ng basahan pamunas ang kotse mo. Bumili ka na ng tire block. Di ba nagkakay sa mga, sa mall? Bumili ka ng tire block. Bumili ka ng accessories ng kotse. Sabi nung asawa mo, luka-luka talaga itong asawa ko. Saan ka gamitin itong pinagbibili na ito? Ang hindi niya alam, nagmamanifest ka. Tama? Oo, maniwala ka. Nadadating sa'yo. Ako, wala akong katuda-tuda. Nadadating sa akin yung kotse ko. Isipin nyo, wala akong pera, umuwi ako ng bahay, nagtatrive ako ng sarili kong kotse.
Paano nangyari yun? Parang imposible. Yun yung law of attraction. It's either alam mo o hindi, basta inisip mo, mangyayari yan sa'yo. Question ulit. Anong gusto mo ngayon? Mangyayari sa buhay mo, negative o positive? Positive! Para masigurado, eto ha, masigurado na mag-a-apply sa yung positive, yung batas na yan, ano kailangan nyo gawin? Gusto nyo itanong kung ano? Eh di syempre, i-apply mo yung susunod na batas. Ano ba yung susunod na batas? Eto, the law of gratitude. Batas ng pagpapasalamat. So ngayon, ano daw kailangan mong gawin? Para daw mag-effect sa'yo yung law of attraction, ano gawin mo lang? Lagi ka lang magpasalamat. Ang problema ng maraming tao, sa halip na magpasalamat, puro reklamo. Ang mahal ng bigas, ang mahal ng asukal, ang mahal na ng itlog, ang mahal ng gasolina. Totoo? Nakakita kayo sa mahal ng gasolina? Yes! Wala naman kayong kotse, bakit nakikiapekto kayo doon? Hindi naman kayo kasali sa bumibili ng gas, bakit naapekto ka? Wala lang, makasali ka lang, tama? Hindi, alam niyo kasi pagka nagmalang gas, kasabay na lahat ang mga bilihin. Yes or no? Yes! So ngayon, hindi mo naman napapansin yung mga bagay-bagay, maliliit na bagay na ibinibigay sa'yo ni Lord. Yes! Ang lahat na lang na napansin mo, yung mga wala sa'yo. Yung mga kulang mo. Yung mga masasakit. Yes or no? Yes! Kaya naman, hindi ka na nagpapasalamat. Eh para daw ikaw ay maging masagana ang iyong buhay, ano kailangan gawin? Araw-araw kang magpasalamat. Ano kailangan gawin? Ito, kailangan mong magpasalamat ng 100 times every day. Nagagawa niyo ba yun? Yes! Hindi nga? Oo, alam niyo karaniwang Pilipino, hindi na nga nagpapasalamat, lagi pa nakasimangot. Paano ko na-observe yan? Pumunta ka, lagi ako dumadaan sa expressway. Magpatay ko ka kaya doon sa teller? Wala yung isang... Ganun lang sila. Kahit magpasalamat ka. Bakit? Hindi kasi nila alam yung law of gratitude. Na importante pala sa tao, yung palagi tayo nagpapasalamat. So alam mo na ngayon, ang goal mo lagi kang magpasalamat araw-araw 100 times. So mula pala ngayon, ano gagawin mo? 100 times ka magpapasalamat. Pag nagising ka sa umaga, magpasalamat ka. Kailangan ba? Yes! Bakit? Ang dami mong kasabay na tulog, yung iba hindi na nagising. Eh di magpasalamat ka nagising sa umaga. Hindi ba? Mainit ba sa kwarto natin? Medyo mainit, tama? Magpasalamat ka pa rin. Ang dami kaya nasa bukid, walang bubong. Di ba? Pero maswerte ka, tama? Yes! Humihinga kayo ngayon? Yes! Libre? Yes! Magpasalamat ka. Yes! Pumunta ka sa ospital, may bayad ang hinga. Ay, di ba? Ay, di napakaswerte mo. Yes! Di ba? So, ano lang kailangan gawin? Ang dami natin kailangan ipagpasalamat araw-araw, pero hindi mo ginagawa. Yes or no? Yes! Sumakay ka ng jeep, may umusot kasi upo ka, thank you. Eh, hindi masakala mo po. Papasok ka sa pintuan, may nagbukas, thank you. Pumunta ka sa, alam niyo, natutuwa ako sa mga nasa Jollibee, lalo yung gwardiya doon. Makikihi ka lang, good morning ma'am, thank you. Makikihi ka lang naman. Hindi ba? Pero kapag sa kanila yung bakit? Hindi nila alam, nagagawa nila yung law of gratitude. Yes? Oo. So mula ngayon, ano kailangan mong gawin? Lagi kang nagpapasalamat. Alam niyo po ba meron kaming journal? Siguro mga 5-6 years na namin ginagawa. Sayang nandun po yung journal ko na iwan ko. Every day, meron akong pasasalamat. Alam niyo ba kung paano ako magdasal? Ang pagdadasal ko, thank you. Lord, Lord, thank you po. Pagka gigising ako, nakita niyo yung bahay ko? Meron ako doon anong tawag doon? Balcony. Ayan. Pagising ko, magagaling ko ng kwarto ko, syempre, master bedroom. Labas ako sa balcony. Titingala ako, Lord, thank you po God sa magandang umaga. Salamat po sa ulap, salamat po sa bundok, salamat po sa mga damo. Lord, salamat po sa puno ng mangga, salamat po sa puno ng papaya, salamat po sa puno ng bayabas. Mga tanim ko yun, nandun sa harap ko lang yun.
Salamat Lord sa mga alagang aso. Salamat Lord sa mga bulaklak. Thank you Lord sa mga ibon. Thank you po Lord sa mga paru-paro. Thank you po Lord sa kasambahay. Lahat ng makita ko, ipinagpapasalamat ko kay Lord. Bakit? Kasi alam ko, yun po yung paraan para lalong maging masagana ang aming buhay. Sa gabi ganun din, Lord, thank you po sa safe na biyahe. Lord, salamat po kay Thor. Yung Thor, yung sasakyan po namin, yung Raptor ko. Lord, salamat po sa mga taong nakakasala mo araw-araw. Ganun po ako lagi. Bukod sa pagpapasalamat pag nagdadasal, meron akong journal. Iba pa po yung journal ko, sinusulat ko doon. Lord, thank you po God sa malakas na katawan. Thank you po Lord sa healthy brain. Salamat po sa malinis na dugo. Salamat po sa matigas na buto. Pinabasa ko yun sa mga taga-Bisaya, doon po sa Mindanao, pinagtawanan ako. Sabi ko, salamat sa matigas na buto. Salamat po sa malakas na ugat. Tawanan, bakit kayo nagtatawanan? Iba pala ibig sabihin sa Bisaya nung buto na yun. Itanong niyo lang po sa mga Bisaya na kilala. Hindi alam mo mga Tagalog. Basta mamaya nyo lang itanong po. So, lahat po yung pinapasalamatan ko. Salamat po sa healthy liver, salamat po sa lungs, salamat po sa matigas na tuhod. Kaya hindi niya naman ginagawa. Tama? Yes. Basta tutulog ka na lang. Nakasinamag ka pa nga pang matulog. Hindi ba? Ako hindi. Lagi ako nagpapasalamat. So, bakit ko ginagawa yon? Kasi alam ko, ito kailangan para maging masagana ang aking buhay. Nagagets niyo? Ito pa ang problema ng maraming dealer. Sa halip na magpasalamat sa mga taong nakakasalamuha dito, naiinis. Ito na naman si upline, hating gabi, magte-text, nakakainis. Di magpasalamat ka at tinetext ka pa ng upline mo. Ito na naman si upline, ang kulit-kulit, sasama na naman ako sa Ortigas. Di magpasalamat kasi sinasama ka dito. Tama? Minsan yung upline na nagdala rito, inaaway pa. Huwag niyong awayin ang upline niyo. Kahit na hindi po nakakatulong sa iyo yan, yung madala ka niya rito, nakita mo First Vita Plus, malaking bagay na yun sa iyo. Yes! Yun ang huwag niyo makakalimutan, lagi nagpapasalamat. Diba? Bago kumain, magpasalamat. May nagbukas ang pintuan, magpasalamat. May umusod sa iyo, nagpasalamat. Bababa ka ng hagdan, may umiwas sa iyo kasi bababa ka, thank you. Yung apply mo, araw-araw dapat nagte-thank you ka. Bakit? Kung hindi dahil sa kanya, hindi mo nakita ang liwanag ng buhay. Yung mga downline mo, yung mga grupo niyo sa baba, huwag mo sabihin matigas ang ulo. Magpasalamat ka, bakit? Ang daming pwedeng samahang grupo, ikaw ang sinamahan. Hindi magpasalamat ka, may grupo ka, tama? Hayaan mong matigas ang ulo, bakit? Kaya matigas ang ulo ng dealer mo, alam niyo kung bakit? Para mag-grow ka, matuto ka ng matuto. Kung lahat ng grupo mo mabait, wala kang matututunan. Kaya ka binibigyan matigas ang ulo para ano? Para gumaling kang mag-handle ng tao. Tama? Hindi pa salamatan mo yun. Gets? Yes! So ito pala kailangan, lagi mong papasalamat. Alam niyo ba kung kayo ay lagi nagpapasalamat, magkakaroon ka ng abundant life. English po yun. Magkakaroon ka, ang iyong buong buhay ay magiging masagana. Agree? Yes! Oo naman. Bakit magiging masagana ang iyong buong buhay? Kasi nga, lagi ka nagpapasalamat. In terms of, eto po kung ikaw yan, ang buong buhay mo magiging masagana in terms of health. Yes or no? Yes! Bakit? Hoy, alam niyo ba? Kapag ikaw ay laging stress, at lagi kang nag-aalala, at lagi kang may problema, alam niyo ba na, sabi ng doktor, hindi ako, number one cause ng disease, ano? Stress. Pero subukan mong magpasalamat sa katawan mo, wala kang stress, wala ka pang sakit. Agree kayo doon? Yes! Kaya ako pinakasalamatan ko yung buto ko, yung ugat ko, yung malinis kong dugo, yung aking liver, yung aking lungs. Ikaw ma'am, kailan mo pinasalamatan yung tuhod mo? Kaya mo lang naaalala yung pagmasakit, walang yung tuhod to, masakit na naman. Hindi ba? Pero kung wala ka nararamdaman, hindi ka man lang magpasalamat. Tama? Ilang taon mo na ginagamit yung mata mo, ma'am? 1 year.
yung mata. Ano po nga? Hindi, pagkasilang mo. Eh, kailan mo pinasalamatan ng mata mo? Hindi naman. Akala mo lang, normal lang yun, maliliit na bagay. Pero ang swerte mo, ang dami kayang bulag. Hindi nakakakita, tama? Pag pinasasalamatan mo lahat ng part ng katawan mo, alam niyo ba, nagiging healthy yan. Pati nga cells ko, pinasasalamatan ko eh. Para mag-multiply na mag-multiply. Kaya naman, hindi ka magkakasakit. Bukod doon, ano ba? Magiging masagana ang iyong health. Oh. Sa halip na magreklamo ka sa negosyo mo, dapat magpasalamat ka at nandito ka sa First Vita Plus. Yes! Sa halip na magreklamo ka dahil nahihirapan ka, dahil dapat magpasalamat ka kasi nahihirapan ka nga. Kung hindi ka nahihirapan, hindi ka yayaman. Walang yumaman na hindi nahirapan sa kumpanya ng First Vita Plus. Eh di dapat talaga mahirapan ka, tama? Sabihin mo, dapat mahirapan ka. Tapi ka magkagawa. Hindi ba? Magiging abundant, masagana ang iyong career. Bakit? Eh kasi yung upline mo, kasundo mo. Yung mga downline mo, kaibigan mo. Yung mga crossline mo, parang pamilya mo. Eh di yung career mo lalago. Pero subukan mong tumayo at lumabas. Aba, dalawa pa kayo ha? Yung career, tama? Oo. Pero subukan mong lahat na lang na nagkakakotse sinisilip mo. May kotse naman yun, saka nang naugali niya. Laki nga ng cheque niya, nanloloko naman niya. Huwag pa kaya mo kung ano ginagawa ng iba. Anong gawin mo? Magpasalamat ka lang. Thank you, may kotse na tong kaibigan ko. Salamat Lord, doon naman lang kay cheque nitong kasama ko. Ano ibig sabihin? Pag yumaman yung katabi mo, ikaw na susunod. Diba? So magpasalamat ka sa nakukuha ng iba. Bakit? Pagka pinipraise mo yon, nagpapasalamat ka sa achievement ng iba, ikaw na susunod doon. Totoo yan. Pero subukan mong naiinggit ka sa nakukuha ng iba, para mong nilulubog yung sarili mo. Para mong pinaparusahan yung sarili mo, para mong isinusumpa sarili mo. Kaya dapat hindi naiinggit. Ano gawin mo? Magpasalamat ka lang na magpasalamat. Nag-gets niyo? Yes. At ano ba magiging masagana sa'yo? Yung relationship mo sa pamilya mo. Yes? Yes! Oo naman. Totoo po yan. Alam niyo nung araw, ngayon yung asawa ko, aba, everyday pinasasalamatan ko. Eh dati hindi ko masabing thank you to. Hindi nga ako malambing, nanggaling po ako sa pamilya ng mga bato. Totoo. Ayan, alam nila yung lugar namin, probinsya. Ang nanay tatay ko, magbubukid, magsasaka. Ang tatay ko, nakikianihan ng palay. Yung nanay ko, namamagpag. Alam yung trabaho ng mamagpag? Yung may treasure, itatapon yung dayami. Bago umpisahan yung pagtapon ng dayami, lalatagan niya yung malaking ano yun. Tapos yung isang bundok na dayami, papagpagin niya yun. Yung buti na natapon, yun yung sa nanay ko. Ganon. Ang nanay tatay ko po, elementary lang. So hindi sila malalambing. Hindi sila ang tagal, hindi ko nakikita maglambingan yung mga yun. Nagtataka nga ako, paano kaya kami ginawa? Hindi naglambingan, nagawa kami. Ano yun? Jack and Poy lang. So wala. Tapos sa pamilya namin, hindi nila naituro yung maglambing. Walang hug, walang kiss, walang I love you. Hindi kami kayo nagbabatikan ng happy birthday, Merry Christmas. Walang ganon. Basta buhay lang kami. Pero nagmamahalan kami. Totoo. Kaya lang, hindi kasi tinuro. Eh, meron din mo sa inyo gano'n eh. Yes or no? Yes! Kasi nga po, siguro, mga walang aral yung mga magulang namin, hindi nila alam kung paano maglambing. Pero yung asawa ko, yung pamilya nila, malalambing, nag-I love you, nagkikis, nag-a-hug sila. Yun siguro na ituro. Tapos, di naging mag-asawa na kami. Siyempre, nung boyfriend-girlfriend, malambing ako. Siyempre, inaano ko, pinipigil ko yung sarili ko. Kaya lang, bumalik na yung dating ako, nung mag-asawa na kami. Medyo dry na ako. Bakit? Nahihiya na ako sabihin, I love you. Ay, yung asawa ko pa naman, ito gagawin. Pasabihin mo, ang ganda-ganda ko. Yeah. Eh, nakagandahan naman ako sa asawa ko. Kaya lang, wag mo na naman ipasabi na hindi ko kayang sabihin. Hindi nga ako showy eh. Tapos sabihin mo, I love you. Magpipilit pa yun. I love you. Hindi ganyan yung malambing. I love you. Ako,
Ang good news, ito. Tapos wala kaming lambingan. Dalawa yung kapatid ko pag nag-birthday, binibigyan ko ng pera, inaabutan ko pang handa. Pero sasabihin kong happy birthday, yuck. Yung nanay ko, mahal na mahal ko yun, 82 years old. Alam niyo ba yung nanay ko, mahal na mahal ko? Hindi ko nga kayang hawakan, hindi ko kayang akbayan yun. Hindi ko kayang yapusin. Hindi ako nandidiri sa nanay ko. Kasi nga, lumalaban yung sarili ko, hindi kasi nila tinuro. Oh, pero mahal ko yung nanay ko. Pero sabi ko, Nay, I love you. Hindi ko magagawa. Diba? Pero ngayon, hindi ko tayo, dahil nandito ako sa First Vita Plus, aba, may pagbabago. Oo. Dati, kung magpalaki ako doon sa anak ko, yung anak ko nainiwan sa akin, pinagagalitan ko yung panganay ko, tsaka yung bunso ko. Tinatampal ko yun, pinapalo ko yun, nasasaktan ko sila, nasisigaw, minumura ko nga eh. Pero nung nandito ako sa First Vita Plus, ano sabi ko kanina? Hindi lang bulsa magbabago dito eh. Nagiging mabuti tayong tao dito. Alam niyo, nanay ko, hindi ko pa rin kayang yakapin, hindi ko kayang sabihin I love you, Nay. Pero araw-araw nararamdaman niyang mahal na mahal ko siya. Dati hindi ko kaya hawakan. Alam niyo ba ngayon, ginagawa ko sa nanay ko? Ako nagmamassage, full body massage pa. Pati puwet, kita ko na. Pero okay lang, nanay ko yun eh. Kaya lang ang problema, natuto na. Pag doon ko yung dadalhin, pinulos ako sa likod ko, masahihin ko na ako. Okay lang naman, masahin na naman ako. So hindi ko man nasabi sa kanya mahal na mahal ko siya, ramdam na ramdam niya na mahal na mahal ko yung nanay ko. Tama niya yun? At yung asawa ko, malambing na rin ako. Pupunting bago kami matulog, nagka-I love you ako. Kinikis ko asawa ko. Eh kayo, nakikis pa ba kayo sa gabi? Hindi na nga, kung matulog kayo, talikuran. Ano kayo, best friend na lang? Hindi ko sir, ha? Ito ba? Hindi ba? Bakit? Kasi nagbago ako. Ano kailangan gawin? Dapat daw, di ba? Lagi ako nagpapasalamat sa asawa ko. Kaya ako nga binibili ng bulaklak lagi ang asawa ko. Kaya naman niyang bilhin yun. Wala naman sa kanya yung bulaklak. Pero alam niyo ba, importante yung binibili kong bulaklak. Pagkakauwi ng bahay, nilalagay niya sa librong gano'n, no? Iniipon-ipon niya. Ano bakit ba ginaganyan? Ano? Mahal na ba sa akin to? Iba pala yung feelings nila pagka mayroong bulaklak. Di ba? Kaya utang na loob, sir, mamaya, ibili mo na sila. Dadaan naman kayo sa SN. Hindi po ba? So yun maganda. Nalambing ako sa asawa ko ngayon. Nayayakap ko yung asawa ko, nagkikis kami. At wala kaming barrier, hindi kami nagkakahiyaan. Kahit nasa kalagitnaan kami ng sex, nagtatawanan kami. Oo! Bakit? Wala naman yatang bata. Ay, baka ma-censor na kayo. Alam mo, sa mga nakatune in po kay Lara. Totoo, bakit? Kasi nga nagbago ako. Nung araw na ay nako sir, mag-isawa kayo? Nung araw, eto ako. Ako lalaki, ako masusunod. Ganun naman sa probinsya, tama? Pag ako galit, huwag kang sasagot. Pag ako sumigaw, huwag kang ahimik ka lang. Basta pag galit ako, diyan ka lang. Ganun ako dati. At laging iniintay ko, ano ba yung pwede ibigay ng asawa ko? Pagdating ko, ba't wala pagkain? Lagi ako naghahanap. Ba't walang ganito? Ba't walang ganyan? Lagi ako nakasingha, lagi akong galit, ganun ako. Bakit? Ang iniisip ko, ano ba yung pwede ibigay sa akin ng asawa ko? Minumura ko nga yun eh. Alam niyo ngayon, aba nagpalit na kami. Ako na sinisigaw. Nagbago ba yung asawa ko? Hindi, nagbago ako para sa kanya. Yes. Noon, ang hinihintay ko, ano ba yung kayang bigay sa akin ng asawa ko? Ngayon, ano ginagawa ko? Ang iniisip ko lagi, ano ba yung magpapasaya, magagawa ko para sumayay palagi yung asawa ko? Kaya lagi kami nag-abroad. Kahit mahal, okay nga. Bakit? Kaya man ako ng First Vita Plus para sa kanya. Kaya lagi ko siyang binibili ng bulaklak. Kaya kung anong gusto niya, binibili ko siya. Bakit? Para maramdaman niya, saying of thank you ko yun. Ang daming lalaking pakakasalan, ako pinakasalan. Eh di ba ang sarap naman nun? Hindi ko ba? Yes. Ikaw ang pinili ng babae na gusto mo. O di ang sarap. Anong ginawa ko? Nagbago ba? Hindi. Nagbago kami.
Yung mga anak ko dati, sinasaktan ko, dati namumura ko, napapagalitan ko. Ngayon, alam niyo ba, kahit galit ako, hindi ko pinapagalitan yung mga anak ko. Nasa probinsya kami, nasa Davao. Tumawag yung akong buso, "Pa, nabasag yung salamin." Akala ko doon sa salas namin, may salamin kasi doon. Eh di, ang laki nun, mahal yun. Sabi ko, "Ano salamin?" Sabi yung nasa kwarto, yung bitana nabasa. "Bakit?" "Eh, pumutok yung baril naputokan." Sabi ko sa kanya, "Ano ko, itabi mo yung baril tapos lagyan mo na ng tape, baka masira." Pagdating ko galing Davao, pinagalitan ko ba yung anak ko? Hindi. Bakit? Tapos na, pagagalitan ko pa. Masasaktan lang yung sasabihin ko, tama? Yes. Eh, isang araw naman, nasa Balisin kami. Kasama namin si Ma'am Dohi, may-ari ng company. Pa-travel din naman. Tumawag yung anak kong buso, "Pa, nakabangga ako." Naku, eto. Iniwan ko yung kotse ko doon sa bahay, yung Raptor. Ginamit ng anak kong bunso. Eto, may motor. Ang kasunod, Mirage. May Mirage sa kasunod din. Tumigil yung motor, tumigil yung Mirage, at saka tumigil yung pangalawang Mirage. Yung anak ko lang sa huli, sinagasa sila ngayon. Eh di ang galing. Buta hindi inabot yung motor, yung dalawang Mirage inabot. Ngayon, eto. Tumawag pa, nakabangga ako. Ano? Yung mga Mirage na nabangga ko. Eh di sabi ko, pakusap mo sa akin yung driver. Sabi ko doon sa dalawang driver, "Mga boss, huwag niyo nang pagalitan yung anak ko, kawawa naman, malayo kasi ako. Sabi, basta ako nang bahala pagdating, babayaran ko yung damage." Eh di ang babae, "Oh, sige sir, walang problema." Siyempre, nasa Balisin yung papa, eh di may pambayad. Eto kayo pag-uwi. Nakausap ko yung dalawang may-ari ng kotse. Ang estimate ng isa parang 75. Ang estimate ng isa, 175. Sabi ko, talo ako para namang wala ako sa sakyan. Ang mahal ng estimate. Eh di ngayon, sabi ko, "Teka muna, baka pwedeng i-ano natin sa ibang talyer para lang naman baka sakali makatipid ako." Sabi, "Hindi pwede. Ito yung talyer na pinagdala namin. Dito kami, tiwala kami dito." "Bakit parang tumatakas ka?" Ang ganda ng usapan natin nung nakikiusap kayo. Sabi ko, "Hindi ako natakas. Gusto ko lang makatipid sana konti." "Hindi pwede." Sabi ko, "Eh sige, di kayo magpagawa." Sabi, "Demanda namin yung anak mo." "Oh sige, papakulong namin yung anak mo." "Eh, demanda niyo." Alam ko namang hindi makukulong kasi tapos na. Hindi demanda nga. Hanggang sa nag-hearing kami doon sa Lipa. Kasi sa Batangas na ka-accident. Pagdating ko sa Lipa, ayaw nilang pumayag makapag-settlement. Gusto ko lang naman sige, bahala kayo. Eh, hindi nag-aayos. Nakita ulit kami, pakiusap lang, babayaran ko naman eh. Basta ilipat lang natin para makatipid-tipid lang ako. "Ay, hindi, papakulong namin yung anak mo." "Oh, sige, bahala kayo." Nakailang gano'n na kami ayaw. "Oh, sige, bahala kayo." Iniisip ko, eh bahala kayo, nasa tagirang kotse nyo. Yung kotse ko na may ayos. Magagamit ka naman. Hanggang sa yung sunod na, pumayag na sila. Sige na nga, okay na. Kasi nga, naiipin na sila eh. Kailangan nilang gamitin sa trabaho nila. Hindi nila na magamit kasi nga, hindi ko pa pinapagawa. Sa madaling salita, nakatipid ako ng 75,000. Oo, pwede. Pinagawa ko pa rin. O, hindi mo na ako sumira sa usapan. Siyempre, nakatipid naman ako ng 75,000. Pwede na sa akin yun, malaki na din. Saan nag-assist ko? 175 doon sa dalawang kotse. Sabi naman akong bunso, "Pa, sorry ah. Naabala ka na, naggastusan ka pa." Alam niya, sabi ko, "Okay lang yun. Mabuti nga, hindi ka nasaktan. Pero kung nung hindi pa ako nagpe-first Vita class, tatamaan sa akin yun." Eh, diba? Eh, nung hindi ko pa alam to, ako magagalit ako. Ikaw nga, nahingi lang ng load yung anak mo, pasigaw-sigaw, "Ano, load na naman?" Nahingi lang ng load yun, nakabasag lang ng tasa, isang linggo mo na sinesermonan, yes or no? Yes. Dapat hindi gano'n. So ano nangyari sa akin? Ano nangyari sa'yo? Kapag ikaw ay lagi nagpapasalamat, nagbabago ka, ano mangyari? Magiging masagana ang iyong buong buhay. Tingnan niyo ang good news ha. In terms of wealth, in terms of health, wealth, career, and relationship. Tingnan niyo po ako. 54 years old. Wala po akong maintenance. Ang ganun product natin. Kahit pag-trainingin mo ako ng isang buong araw at isang buong magdamag, hindi po ako papalya, kayang-kaya ko yan. Wow. Yung wealth po namin, okay ba? Yes. Mayaman po ba ako? Yes. Aba, naka-Rolex na kaya ako ngayon. Bihira lang ang meron niya. Tama? Yes. Yung karir ko po ba okay? Yes. Imagine mo naman, 4 million kulang-kulang ang dealer. 3 lang ang icon, isa ako sa 3 na yun.
Yung relationship ko, okay po ba? Maganda relationship ko sa mga kapatid ko, sa magulang ko, lalo po sa asawa ko. Hindi kami naghihiwalay araw-araw, lagi kami magkasama ng asawa ko. Yung mga anak ko, okay po kami. Ano ibig sabihin? Totoo po na ang aking buong buhay ay naging masagana. Ano lang ginawa ko? Natuto lang po akong magpasalamat. Kaya mula ngayon, lagi ka lang magpasalamat. Magpasalamat ka sa katabi mo. Sabi mo, thank you. Isipin mo, ang daming pwedeng tabihan, ikaw ang tinabihan. Hindi ba? Hindi magpasalamat ka. Magpasalamat kayo sa mga mahal nyo sa buhay pala palagi. Kahit anak mo, magpasalamat ka. Huwag yung sigaw ka ng sigaw lagi sa mga anak mo, lagi mo pinagagalitan. Kaya pag may problema, hindi ka tinatakbuhan. Tumatakbo pa sa kaibigan. Tama? Magpasalamat ka sa mga yan. Ano na kailangan gawin? Matuto ka lang magpasalamat. So, para pala yung law of attraction, para pala mag-effect sa'yo, ano kailangan gawin? Kailangan mo magpasalamat. Why? O ito. Okay? Ito po yung universe. Ano sabi sa law of attraction? Dapat yung utak mo, yung iniisip mo, naka-align sa universe para para mag-manifest sa'yo, mamagnet mo yung mga pangarap mo. Pero may sikreto pa. Ano kailangan gawin? Dapat yung nararamdaman mo, masaya, nakakonect din sa universe. Si universe po kasi ay energy. Ikaw din ay energy. Kapag yung energy ng puso mo at utak mo nakakonect pareho kay universe, yan na po, siguradong makakarating sa iyo mga pangarap mo. Yes! Kaya hindi pwedeng ang dami mong sama ng loob, gusto mong yumaman, hindi mangyayari yung tama po yung naririnig mo sa training na bago ka payamanin ni Lord, pababaitin ka muna. Yes. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang mabait? Yes. Parang hindi naman. Bait pa. Kaya siguro hindi pa mayaman, hindi pa mabait yan. So kailangan pala, yung utak mo, yung frequency at energy ng puso mo, dapat nakakonect sa universe para totoong makarating sa iyo mga pangarap mo. Yes! So ngayon, lalong-lalo na itinuturo, dapat huwag kayong magagalit sa apply nyo. Pwede po ba pakikuha ang cellphone nyo, mga dealers? Pwede ba pakitext lang ang apply, sabihin nyo, thank you, apply. Thank you, sir. Hindi na, i-text mo lang sandali yung apply mo. Sabi mo, thank you, apply. Kung katabi mo, sige, kapikin mo na yung apply mo. Sabi mo, thank you, apply. Thank you, sir. Gusto niyo yung mama, yes or no? Yes! Yun lang pala sikreto, magpasalamat ka lang na magpasalamat. Mas maraming pasalamat, mas madaling makukuha ang iyong mga pangarap. Bakit? Kasi naka-align ka na sa universe, oh. Pag naka-align yung puso mo, sigurado makukuha mo mga pangarap mo. Nag-gets nyo na? Yes! Pag-usapan naman natin, ito. Pag-usapan natin ang iyong mind. Alam niyo ba na ang mind mo, nakahati yan sa dalawa? Kung hindi niyo pa po alam, ang mind mo ay nakahati sa dalawa. Conscious mind at saka subconscious mind. Sa pagitan ng conscious mind at saka subconscious mind, kailangan ikaw ay nag-a-analytical mind. Huwag kayong mag-alala at medyo naintindihan ko, high school graduate lang ako. Kaya nyo rin maintindihan ko. Yan. Sisimplihan natin para maintindihan ng ordinaryong Pilipino. No? Ang utak mo ay conscious mind at subconscious mind. Ngayon, sa pagitan niyan, dapat ikaw ay nag-a-analytical mind. Kung hindi nyo pa po alam, every day, ikaw ay nakakapag-create ng 60,000 to 70,000 thoughts. Every day yun. Ang dami, di ba? Dami, di ba? Yes. Oo, totoo yan. At totoo yan, ha? Ayon po sa research yan. Hindi ako may sabi, ayon sa mga scientists yan. 60,000 to 70,000 thoughts ang nakikreate mo every day. At kung hindi nyo pa po alam, 10% lang yan ang ginagamit mo ay yung conscious mind mo. 90% po nito ang ginagamit mo ay yung subconscious mind. Ibig sabihin, very powerful pala ang subconscious mind mo. Eh sabi mo, ano ba naman sinasabi mo, Peter?
Ano ba yung conscious mind at subconscious mind? O, eto. Papaliwanag ko sa iyo. Sample ng conscious mind mo. Nakaupo ka dyan, nagpapaliwanag ako dito, nakatitig ka sa akin, pinaprocess mo lahat ng itinuturo ko. Gets? Yes. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ay nasa conscious mind mo. Kasi nga, pinoprocess mo lahat ng pinag-uusapan natin. Ano naman ang sample ng subconscious mind mo? Nakaupo ka dyan, nagpapaliwanag ako dito, pero wala naman sa akin ang utak mo. Ano iniisip mo? Nahugot ko ba yung plancha kanina bago ako umalis? Sinain. Napatay ko ba yung gatong kalan? Ano iniisip mo? Teka muna, sino kaya ang maglilikom ng sinampay ko? Baka umulan. Nakaupo ka dyan, nagpapaliwanag ako, yung utak mo tumatakbo kung saan-saan. Yes or no? Yes. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang ginagamit mo nun ay subconscious mind mo. At totoo yan dahil very powerful ang subconscious mind mo. Bakit? Sipin mo, 90% sa buong araw, ang ginagamit mo subconscious mind mo. Bakit? Alam niyo ba? Habit and belief, activity yan ng iyong subconscious mind. Kapag meron ka palang mga habit at meron kang mga belief, yung mga pinaniniwalaan mo, yan po ay activity ng iyong subconscious mind. Gusto niyo ng sample ng habit? May kilala kayong driver. Driver ng jeep. Nakasakay na ng jeep. Ano na-observe niyo? Ang galing ng driver, di ba? Nagka-drive, manibela. Tapos, nagkakambyo. Nagsisilinyador. Nagka-clutch. Nagpipreno. Tapos, naniningil ba yan? Di ba? Alam pa kung sino hindi nagbayad. Hoy, nasa dulo, magbayad naman! Ano sabi mo? Ba't ang galing ng driver mo yan? Sa iisang pagkakataon, kaya niyang gawin lahat yun. Ano tawag doon? Nagmumultitask siya. Kaya niyang gawin na sabay-sabay. Yes or no? Yes. Tanga ka sa driver, yes or no? Yes. Bakit niya ginagawa yun? Paano niya nagagawa? Kasi habit niya na yun. Ibig sabihin, kapag habit, automatic, hindi ka na nag-iisip, nagagawa mo. Yes or no? Yes. Ang problema, buti kung ang habit mo mag-drive. Eh anong habit mo pagkakagising sa umaga? Eto, gumising ka sa umaga, pagtayo mo, wala na namang bigas. Pumunta ka sa kusina, nako, mauubos ang asuka. Binuhat mo yung gatong, wala na namang gatong. Mamaya-maya, inisip mo, naku, dadating na naman ang maniningil. Yes or no? Yes. Pag-isip pa lang sa umaga, ang habit mo na isipin yung mga problema. Nakita mo yung anak mo, lumabas ng kwarto. Sa halip na matuwa ka, lalo kang nalungkot. Bakit? Naku, magpapasok ka na naman. Yes or no? Yes. Ngayon, yan yung habit natin. Tama? Ngayon, eto na ngayon. Ibig sabihin, very powerful ang subconscious mind natin. Kung hindi nyo pa po alam, ang subconscious mind mo, ang tawag po dyan ay storage. Sa Tagalog, bodega. Diba? Storage of past experience. Yan po yung bodega ng iyong mga nakaraang karanasan. Ang hirap naman, tatagal. Alam niyo naman yan, di ba? Past experience, di ba? Oo, saan nanggaling yan? Nanggaling yan mula nung pagkabata mo hanggang ngayon. Kung hindi mo pa alam, ang utak mo ay parang computer. Bakit? Nakaprogram. Collection. Hindi nyo ba alam, nakaprogram kayo para kang robot? Sinong empleyado? May empleyado po ba? Ay, empleyado po kayo, Mani? Aba, ikaw empleyado ka din, ate? Anong saan ka? Sa? Cavite, factory. Mall. Okay, sa mall. Okay. Sa mall ka? Manager? Sales lady? Okay. So, ilan taon ka na doon? Ilan buwan? Bago lang. Mami, kayo po, ilan taon na empleyado? Second, kasi, dati ako sa City Hall, lumipat ako sa field, Field. Okay. institution, kaya dalawang company. So dati kayo City Hall, government employee. Ngayon po, nasa private na kayo.
Parang Ilan taon po kayo sa munisipyo? 7 years. 7 years. Dito po ngayon sa Bago? 3 years, 4 years. 4 years. Bo, matagal na rin po yun. Anong pong work niyo doon, ma'am? Okay lang po ba malam? Okay naman yung trabaho. Yung sa ngayon, field work. Sa field work po kayo. Okay. So, eto po, di ba ba? Stories ng iyong mga past experience. Saan nagagaling yung mga laman ng storage mo na yan? Nanggaling po yan sa pamilya natin, sa environment natin, sa eskwelahan natin, sa trabaho natin. Yes or no? Yes. Opo, kung hindi nyo alam, yan po lahat ang nagagather mo, nai-impact sa iyong storage. Yan po yun. Na ang tawag po ay subconscious mind. Sample ng mga story, yung mga naka-istoryahan, nung bata ka, meron kang ka-eskwela na lagi kang binubuli. Meron. Inaagawa ka ng ballpen, tinatapon ng notebook mo, hindi ba? Na ang tagal-tagal ng panahon, hanggang ngayon, tandang-tanda mo ang mukha ng ka-eskwela mo yun. Yes or no? Yes. Tinan mo si Mami, tanda pa oh. Imagine mo yun ha. Bukod doon, ano pa ang sample noon? Sa pamilya, naaalala nyo ba nung araw na hindi ikaw ang paboritong anak? Na hindi ka nakakatigil ng bagong uniform kasi ang pinapasuot sa'yo, yung uniform ni ate at kuya mo? Na ikaw ang may pinakamaliit na baon kasi hindi ikaw ang paboritong anak ng nanay at tatay mo? Yes or no? Yes. Kaya naman ngayong mga panahon na to, matanda ng nanay at tatay mo, pag humingi ang nanay at tatay mo, sinusumbatan mo, hihingi-hingi kayo sa akin, nung araw hindi naman ako ang paborito mo? Yes or no? Yes. Totoo yan, nangyayari, hindi ba? Opo. Tapos, nung araw, yung mga kamag-anak nyo, dahil kayo ang pinakamahirap, ano nangyayari? Iniimbita kayo doon sa handaan, tapos pinapatulong kayo pagkakatay ng baboy, kayo ang tagahugas ng pinggan, kayo ang tagaligpit ng lahat. Tama? Yes. Ang tingin sa inyo ng mga kamag-anak nyo, sobrang liit nyo lang kasi kayo yung pinakamahirap sa pamilya. Yes or no? Yes. Kaya kinakawawa kayo? Yes or no? Yes. At hanggang ngayon, pag nakikita mo yung mga kamag-anak mo ngayon, pag yumaman ako, gagantihan mo pa yung lahat. Yes or no? Yes. Saan nanggagaling yun? Nanggaling yun sa iyong subconscious mind. Yun yung i-registered sa iyo. Yun yung, di ba? Yun yung nakalagay sa storage. Natatandaan mo ba nung bata kayo na yung nanay at tatay mo minumura ng mga pinagkakautangan nila kasi hindi sila nakakabayad ng utang? Natatandaan niyo ba na halos hindi kayo kumakain ng 3 beses isang araw? Na kailangan niyo pang maglugaw para magkasya lang ang pagkain ng pamilya? Na kailangan niyo maglaga ng saging para magkasya yung pagkain? Natatandaan niyo yun? Yes. Kaya naman ngayon may asawa ka, nasiman ng asawa mo, akala mo mahirap ka pa rin? Lagi ka pa rin nag-aalala, paano kung mawala ng trabaho ang asawa ko? Paano kung may magkasakit sa pamilya? Pero may pera ka naman. Yes or no? Yes. Saan nanggaling yung pag-aalala mo na yun? Nanggaling yun nung bata ka, na lagi kayong hirap na hirap sa buhay at lagi kayong walang pera. Kaya hanggang ngayon, bumabalik-balik sa'yo yun. Totoo hindi? Anong tawag doon? Subconscious mind mo yun. Yes? Yes. O, yun pala ang laman ng subconscious mind mo. Ang problema, ang laman ng subconscious mind, majority po yan ay negative. Kasi yung bodega mo na yan, yung storage na yan, pwedeng masaya, pwedeng malungkot. Kaya lang kung ano yung mas mabigat sa'yo, yun yung mas nare-retain sa subconscious mind mo. Totoo hindi? Karamihan sa masaya, nakalimutan mo na eh. Pero yung classmate mong binubuli ka hanggang ngayon, tanda-tanda ni mami. Hindi ba? Yung panahong inaapi kayo ng mga kamag-anak nyo, hindi kayo binibigyan ng pagkain, ramdam na ramdam mo pa hanggang ngayon, di ba? Kaya naman ikaw, ano lagi ang reaction mo? Balang araw, babawi ako. Balang araw, papakita ko sa kanilang, hindi kami ganun. Balang araw, malalaman nilang dapat akong minahal nila nung bata kami. Di ba mga ganun? Saan nagagaling? Nanggagaling yan sa subconscious mind. Totoo? Okay. Ang subconscious mind mo, kung storage yan, ano ang laman? Ito po yun. Ano sabi? Lahat ay negative. Fear, guilt, anger, hate, sadness, greed, doubt, and worry. Alam nyo,
Yan po yung nakalagay sa subconscious mind ng nanay ko. Ang nanay ko po ay 82 years old. Alam niyo bang lagi siyang namomroblema sa pera? Sabi ko, Nay, bakit ba lagi kayo namomroblema sa pera? Aba, paano pag nagkasakit ako? Paano pagka nag-emergency? Paano? Nay, alam niyo bang hindi niyo na kailangan ng problema sa pera? Lahat ng kailangan mo, kayang-kaya kong i-provide sa'yo, mayaman ako. Alam niyo sabi, ikaw mayaman, hindi naman ako. Kung hindi niyo pa po alam kung gaano kami kahirap, ay di ba magbubukid lang po yung tatay-tatay ko, nanay-tatay ko. Tapos, alam niyo po, yung bago ako nag-First Vita Plus, bago po ako pumutok yung kinikita ko sa First Vita Plus, talagang down na down po ang pamilya namin. Tatlo kami magkakapatid, yung panganay namin po lalaki, pangalawa babae, ako bunso. So ngayon, meron kaming alaga na lupa na 1.5 hektarya. Nung mabenta yun, binigyan kami ng 500 square meter. Nandito ang bahay ng nanay ko, dahil siya po yung nasa Bukana. Ito po yung bahay ng kapatid kong panganay. Ito yung pangalawang kapatid. Dahil akong bunso, ito yung bahay ko. Nandun ako sa likod, ako bunso. Ngayon, noong mga panahon na yon, alam niyo ba nangyari? Yung kapatid ko po ay nalulong sa drugs. Hindi lang siya basta addict, nagtulak pa ng shabu. Tapos, yung kapatid ko namang babae, namatay yung asawa, nabalo. May 2 anak na maliit pa, di siyempre, walang bumubuhay. Ako naman po, bago pa lang nagka-First Vita Plus, di ngayon, ganito nangyari. Yung kapatid kong panganay, dahil lulong sa drugs, alam niyo kung nangyari? Naputol ang kuryente. Hindi po naputol ha. Nakuha ni Meralco ang kontador. Ibig sabihin, wala siyang ilaw, tama? Yes. Ano gagawin niya? Nakikabit sa kapatid kong babae. Dalawa silang gumagamit, alam niyo kung ano nangyari? Naputol ang kuryente ng kapatid kong babae. Siyempre, mas malaki na yung consume nila. Walang kuryente yung dalawang kapatid ko, ano ginawa nila? Nakikabit niya yun sa akin. Alam niyo ang good news? Putol din yung akin. Naputol din yung kontador ko. Hindi ko lang ha, kinuha ng level ko. Di wala kami kuryente yung tatlo. Ano gagawin namin? Nakisabit kami ngayong tatlo sa nanay ko. Alam niyo good news? Nakuha din ang level ng kontador. Eto malungkot. Inabot kami ng piyesta, April 30, piyesta, summer. Lahat kaming buo 4 na bahay, wala kaming kuryente. Nakatinin niyo, nagpuntahan niyo kung mag-anak namin, wala kaming kuryente. Nakakahiya. Yes. Kaya lang, ganun kami kahirap noon. Dahil nag-First Vita Plus na ako, unti-unti, nagte-take off na grupo ko, alam niyo ginawa ko, nung kumikita na ako. Binayaran ko yung 2. Sabi ko doon sa 2 kapatid ko, babayaran ko yung sa nanay ko, babayaran ko yung sa akin. Kayong 2, dito kayo sumabit sa nanay ko. 3 kayo dyan. Huwag niyong ipapaputol kasi pag naputol yan, hindi ko na kayo pasasabitin. Alam niyo, mga 10 taon na, hindi, mga 15 years na lumipas. 15-18 years na lumipas. Alam niyo, good news. Itong kapatid ko pong panganay, nagbago na. ABC President ng buong bayan ng bayan namin. Kapitan ng mga kapitan. Ako na inyo yun, pwede pa pala yun. Yung kapatid ko pong babae, may 2 anak. Parehong electrical engineer po ang tapos. Itong 2 to, parehong may kotse. Lalo na po yung bunso. Milyonaryo na yun. Kaya ang sabi ko sa nanay ko, Nay, bakit ka nag-aalala? Ano man ang kailangan mo, kaya namin i-provide magkakapatid para sa iyo. Sabi ko, alam mo na, ikaw pinakaswerte senior citizen sa lugar natin. Baka ikaw lang ang may sariling passport sa lugar natin. Alam niyo, marami sa aming mga matatanda, senior citizen, naawa ako. Nagpaaral ang mga anak. Tapos po ngayon, pinagdadamutan ng mga manugang. Nasa abroad ang mga anak, yung mga manugang, inaaway yung mga biyenan na nagpaaral doon sa mga asawa nila. Yung iba kawawa, nakakakain lang ng sarap pagka nagdadasal. Sabi ko nga kanil doon, hindi, mamumuno din ako sa dasalan. Yung nanay ko kasi mamumuno sa dasalan eh. Kawawa
Nakakatuwa talaga. Pero yung nanay ko, lahat ng kailangan niya na ipoprovide namin. Ngayon lang siya nakakaranas ting magbe-birthday, nasa beach kami. Imbitado lahat ng mga pamangkin niya, kamag-anak niya, pinaghahanda namin. Kaya lang, alam niyo yung problema, yung subconscious mind niya, ang laman, puro ito. Kaya kahit gaano karami ang pera, nag-aalala siya. Aba, ito paano pag may emergency? Ito ang problema ng nanay ko. Ayaw na ayaw no, naaalis ako at sasakay ako ng aeroplano. Eh, paano kung bumagsak ang aeroplano? Ganyan! Diyos ko, pag sinunod ko ang nanay ko, hindi na ako makakaalis ng bahay. Ang pinoproblema, paano daw kung bumagsak ang aeroplano? Baka mamatay ako, ay di wala na siyang anak. Hindi pa nangyayari, pinoproblema niya na niya. Hindi naman niya kasalanan yon. Alam niyo kung bakit? Wala tayong magagawa. Yun ang laman ng subconscious mind niya. Kaya hindi po ako magtataka kung ang laman ng mga subconscious mind niyo po, puro negative. Bakit? Kasi nga mula pagkabata, yan ang nalagay sa storage mo. Imagine mo, mula pagkabata, naghihirap kayo. Di ba? Kaya ikaw, may pera ka naman ngayon, parang palagay mo, pakiramdam mo, di ba? Naghihirap ka pa din. Ang problema nyo nga, karamihan sa inyo, wala ka pang problema, iniisip mo na yung problema eh. Yes or no? Yes. Ina-advance mo eh. Paano pag may nagkasakit? Eh paano pag biglang may kailangan pera? Eh paano pag may dumating na ganito? Eh paano? Wala pa nga, pinoproblema mo na. Kasalanan mo ba yun? Yes. Hindi. Bakit? Kasi yun yung nakalagay sa subconscious mind mo. Ang problema, kapag ikaw ay nasa subconscious mind mo, ikaw ay nasa past. Tatlo kasi po yung mind mo kung nasa nakalagay. Past, present, and future. Ang subconscious mind mo ay storage ng iyong past experience. Ang conscious mind mo, ito yung map of the future. Anong kailangan mong gawin? Para makapunta ka sa map of the future, kailangan nag-analytical mind ka. Kailangan pala, may nagsisignal sa'yo, huwag kang mag-isip ng masama. Hindi maganda para sa yan. Tama? Yes. Eh, sino sasagot doon para sa'yo? Bakit? Hindi ko naman kita ang iniisip mo ngayon eh. Sino gagawa nun? Sarili mo rin ang gagawa nun. Kaya kailangan mong mag-analytical mind. Nagagas niyo yun? Yes. So ngayon, ang tanong mo, Fidel, paano ako aalis? Paano? Hindi mo kayang i-manipulate ang utak mo. Sinasabi ko na po sa inyo, kung ano yung naka-store dyan, yan na yun. Hindi mo pwedeng i-manipulate, hindi mo pwedeng takasan, hindi mo pwedeng iwasan. Bakit? Kasi subconscious mind mo nga yan, powerful nga yan eh. Ano kailangan natin gawin? Gusto niyo malaman kung ano? Yes! Okay. Ang kailangan mong gawin, kailangan mong gumawa ng bagong storage. Ayan. Bakit mo kailangan gumawa ng bagong storage? Para pagka merong nangyayari sa'yo, hindi ka dito kukuha. Saan ka kukuha ng reaction mo? Dito ka kukuha. Ano to? Peace, faith, love, courage, joy, gratitude, hope, and happiness. Diba? Alam niyo nung araw, bago ko pa na-discover to, nasa first data class na ako, may kotse na nga kami. Mainit din ang ulo ko sa kalye. Wag mo akong o-overtakean at naiinis ako. Pag in-overtakean mo ako, habulin kita, ikakat kita. Lalo na yung mga motor, sorry po sa mga nagmumotor ha, bakit pang natutunan ng mga taong nagmumotor, lagi silang nasa gitna? Eh pag nakamotor ka, dapat nandun ka sa outer lane. Kasi itong inner, pass lane to. Dapat doon sa mga mabibilis. No? Eh kaya lang, hindi natin maiwasan, lagi nandun. Naku, naiinis ako. Alam niyo ginagawa ko? Kinakat ko talaga. Yung malapit na sa Maribela, yung parang didikit na, ginagano ko talaga. Why? Kasi nga, dito ako kumukuha lagi ng reaction. Noong araw, pag hinamon mo ako ng away, aba mag-away tayo. Gusto mo suntukan tayo. Pare-pareho tayong lalaki, pare-pareho kumakain ng kanin, ganyan. Taga-probinsya. Eh di magsuntukan tayo. Pero ngayon, pag hinamon mo ako ng suntukan, hinamon mo ako ng away, ngingitian lang kita. Alam niyo kung bakit?
Gusto niyo malaman kung bakit? Yes. Mayaman kaya ako. Hindi naman gano'n, di ba? Bakit? Nagbago na ako. Eh di ikaw na lang ang galit. Ba't naman ako makikigalit sa'yo? Kasi pag ikaw ay galit, pag ikaw ay malungkot, pag ikaw ay nag-aalala, nasa survival mode ka. Pero pag ikaw ay masaya, pag ikaw ay positive, nasa creation ka. Yes, ma'am? Kaya ako, hindi ako makikipag-away at hindi ako nagagalit ngayon sa kalsada. Kahapon lang, papunta kami ng Lipa, galing kami doon sa Laguna, sa Bae. Eh di ngayon, mayroong motor. Eh di in-overtake ko yung motor. Kaya lang, may biglang kasalubong, magigipit ako. Medyo piniti ko ng konti yung motor. Hindi naman malapit. Sabi ng asawa ko, ba't mo naman ginit-git yun? Sabi ko, hindi, ano lang, magigipit lang ako. Kaya medyo inano ko. Akala ko galit ka eh. Pero noon, pag ginanon ko yung motor, talagang galit ako. Pero ngayon, hindi. Bakit? Iniiwasan ko ng magalit. Hindi nga ako nagagalit sa mga anak ko eh. Hindi rin ako nagagalit sa asawa ko eh. Alam niyo nung araw, pagdating nung asawa ko, galing abroad yun eh. Nag-abroad yun, pinauwi ko na. Sabi ko, ma, umuwi ka na dito habang nagpa-first vitamins kasi ako negative. Ay, nung kumikita na ako, pinauwi ko na. Sabi ko, ma, umuwi ka na rito, tulungan mo na lang ako. Sabi sa akin, ay hindi pwede, hindi pa tapos ang kontrata ko. Kasi sige, pag hindi ka umuwi, mag-aasawa ko ng iba. Aba, uwi agad. Eh di siyempre, nung dumating siya, 2008 yun, although kumikita na ako ng konti, pero hindi pa ako nagbabago. May kotse ako, yung second na namin kotse. Pero hindi pa ako nagbabago. Nag-aaway kami. Sinisigawan ko doon sa ano, kasi nga alam ko, ako lalaki, ako masusunod. Ako lalaki, ako kumikita ako. Makinig ka sa akin, gano'n ako lagi. Noon yun, pero ngayon, hindi ko na ginagawa yun. Bakit? Nagbago na ako. Ano gagawin mo? Hindi ko sinasabi kong mabait ako ha. Ang sinasabi ko lang, nakaka-adjust na ako. Pag may mga sitwasyon, hindi na ako dito kumukuha. Saan ako kumukuha? Dito. Diba? Saan ako kumukuha? Dito. Ngayon, ang tawag ko dito, ito ha. Ang tawag ko dito, old self. Ano kailangan mangyari? Kailangan makarating ka sa new self. Eh tama pala talaga yung sabing, bago ka payamanin ni Lord, pababaitin ka muna. Bakit? Kailangan mong magbago talaga. Tapigin mo yung katabi mo, sabihin mo, dapat ka nang magbago. Gusto niyo mama, yes or no? Yes! Magbago ka na. Eto ang tanong ngayon. Eto ang tanong mo. Ampling Fidel, paano mula dito, eh di ba very powerful ang subconscious mind natin? Mula pagkabata, yun ako eh. Sagutin mo yan. O sinagot mo? Sige, okay lang po. Okay lang. Mula pagkabata, itong laman ng subconscious mind ko eh. Ayan nga nasa storage ko eh. Di ba? Tama? Ampling Fidel, paano ko yan mapapalitan? Hindi mo nga papalitan. Hindi mo nga pwedeng iwasan. Hindi mo pwedeng i-manipulate. Bakit? Nakaano na yan sa utak mo. Naka-register. Ano kailangan mo gawin? Aba, gagawa ka ng bagong storage. Paano ka makakagawa ng bagong storage? Ano ganda? Ha? Bibili? Wala, hindi mo namin bili ito. Kahit gano'n mamaya kayaman, hindi mo mabibili yan. Ha? Memory card. Oo nga, no, pwede. Ito nga memory card mo eh. Ayan, naka-install sa'yo. Di ba naka-install? O kaya lang, ano gagawin mo? Maglalagay ka nito. So, ang old storage mo, kailangan mong gumawa ng bagong storage. Na ang laman, puro positive. Yes? Yes. Para pag ikaw ay nagagalit, hindi ka magagalit. Di ba? Pag ikaw ay inaaway, hindi ka mga-away. Bakit? Kasi sa halip na dito ka kumuha ng reaction mo, dito ka kukuha. Kaya ngayon, pag inaaway ako, hindi ako makikipag-away. Bakit? Meron akong storage na bago. Abay, punong-puno kasi yan ang puso ko. Sisirain ko ba yun? Punong-puno ako ng pagmamahal. Bakit ako makikipag-away? Tama? Ang saya-saya ko, happy-happy ako. Bakit ko
sasayangin ang buhay ko. Tama? Yes. O, nandyan ako ngayon. So, ano kailangan gawin? Kailangan gumawa ka ng bagong storage. Ang question, paano? Gusto niyo malaman? Yes! Para magkaroon ka ng bagong storage at makakuha ka ng bagong kaalaman, ito, kailangan mo ng new knowledge. Yes. Ang swerte nyo kasi nandito kayo sa First Vital. Balikan mo lang, ilang taon na kayo sa ginagawa nyo, may natututunan pa ba kayo dyan? Wala na. Kasi kung ano na lang ang meron, araw-araw, routine mo na lang yan. Yes or no? Yes! Empleyado, matutulog, gigising sa umaga, magbibihis, papasok, aawas, kakain, matutulog, bukas, gano'n na naman. Housewife, may housewife? Housewife? Meron pong housewife? Yes! Ha? O, housewife. Ano ginagawa ng housewife? Gigising sa umaga, asikasuhin ng pamilya, maglilinis ng bahay, magluluto, magsisiesta sa alas 3. Sa hapon, magluluto na naman, pakakainin ng hapunan ng pamilya, tapos matutulog. Bukas anong gagawin mo? Ganun ulit. Ang tawag doon? Cycle. Kung hindi nyo po alam, para kayong mga robot. Hindi ka na nag-iisip. Bakit? Ba't ka pa mag-iisip? Everyday naman yun ang ginagawa mo. Mag-iisip ka pa ba? Automatic na nga sa'yo yun eh. Anong tawag doon? Habit. Automatic sa'yo. Wala kang ibang pinagkukunan kasi yun yung old self mo. System. Gusto mo mabago ang buhay, yes or no? Yes! Gusto mo mabago ang buhay, yes or no? Yes! Kailangan makarating ka sa new self. Ano kailangan gawin? Kailangan may new knowledge. Patutunayan ko sa inyo, yayaman ka dito sa First Vital Class. Yes! Gusto niyo malaman? Yes! Kasi ngayong oras na to, may bago kang natutunan sa akin. Yes! Diba? Huwag kayo magtaka, kaya pala ako yung maman. Bakit? Eh kung anong alam ko noon, yun lang naman ako eh. Eh ba ngayon, sinasabi ko sa inyo, dati akong tricycle driver, high school graduate, probinsyano. Noon yun, icon ako ng kumpanya kayo. Paano ka nakating doon? Aba, nagkaroon ako ng news. Nag-gather ako ng maraming kaalaman. Yes or no? Yes! Isipin mo, nung hindi ka pa nakarating sa First Vital Class, akala mo ang buhay hanggang dyan na lang. Tinanggap mo na kang mamamatay kang mahirap. Umaasa ka na lang na baka swertihin ang mga anak mo, kaya nagpapaaral ka. Maraming ganyang magulang, tama? Pag inaasahan baka swertihin ng anak, ay kasama siya sa swerte. Eh ang problema, mabuti mo swertihin. Ang good news, nakita mo First Vital Class. Dahil meron ka ng bagong kaalaman, naintindihan mo, hindi ka lang kailangan maghintay sa pagyaman ng mga anak. Ang kailangan mo lang pala, aralin mo itong negosyo na to, damihan mo ang kaalaman dito, ikaw na mismo magbabago ng buhay mo dito sa mga. Ito bang dali? New knowledge. Kaya po sa mga bagong dealer, huwag po kayong tatamarin mag-attend. Kahit paulit-ulit, attend ka ng attend. Alam niyo bang 20 years na ako sa kumpanya natin, hanggang ngayon nag-aaral pa ako. Nagbabayad ako ng mga 100,000, 50,000 sa labas. Para lang may dagdag na kaalaman. Minsan parang baliwala lang, parang wala na itong nangyari sa binayad ko. Pero hindi eh. Meron, bakit? Nadagdagan ng kaalaman ko. Samantalang ikaw, uupo ka lang dito, sinama ka pa ng upline mo, ang tigas pa ng ulo mo. Tabi mo, sabi mo, huwag matigas ang ulo. Diba? Dapat sila yung nanggaling dito. Sige mo nakarating gawa ng gasto, sinama ka dito, may naggaya sa'yo. Ay, baka yung iba na masahin. Anyway, ina nyo, ano kailangan? New knowledge. Ano pa kailangan? New experience. Eh, ito pala. Kaya kasi sinama sa Ortigas. Bakit? Yung pag-upo mo ngayon, bagong experience yan para sa'yo. Eh bakit? Kung hindi ka sumama ngayon, anong nararamdaman mo sa labas? Di ba? Eh di malungkot ka pa rin. Eh di stress ka pa rin.
mo, mula nung nagkakanta ako dito ng training, lagi ka nang nakangiti. Di ba? Tatango-tango ka. Oh. Bagong experience sa iyo. Eh kung hindi ka umalis sa bahay, ano nangyari sa'yo? Diba? Lagi may nakatingin sa mirar ko. Naku, ano ba naman laki nito? Diba? Eh nandito ka ngayon, abang na. Oo nga. Galing. Di ko alam yun ah. Ayaw mo na. Why? New experience. Alam din mo. Ah. Alam niyo, ang galing ng kumpanya natin, alam niya to. Kahit hindi niya tinuturo to, ganito ginagawa ng kumpanya. Every day may pre-training dito. Para matuto kayo. From Monday to Saturday, may libreng training. Nalulungkot lang ako, libre na nga ang training, ayaw pang atinan ng maraming dealer. Diba? Kaya ang kumpanya may season. Alam niyo may season? Yung event natin, nag-season si Ma'am sa Cebu, nandun kami. Ang saya ng mga taga Cebu, daming tao. Nag-season si Ma'am sa Davao, nandun kami. Nung last Sunday lang, alam niyo season ni Ma'am? Nasa Baguio, nandun kami. Sino nasa Baguio? Ayun po, mga grupo namin, nandun. Bakit sila pinapunta sa Baguio? Wala naman silang grupo doon. Pinagagasas lang ba sila? Hindi. Bakit? Pinapapunta sila doon para may bagong experience. Kaya every year, dalawang anniversary natin. January at July. May parapol, may awarding, meron tayong concert, may mga announcement. Para may experience ka na bago. Para hindi yung kung ano kinalakihan mo na lang, nandun ka na nga sa bahay mo. 10 taon ka ng nanay, hindi ka pa nakakawala sa bahay mo, utang na loob. Ang inaabangan mo, Itbulaga. Diba? Ang inaabangan mo, telenovela. Kaya naman ikaw, pag dadating ang asawa mo, stress na stress ka, bakit ang tumuto ang mata mo? Eh, kasi naman yung bida, inaway na naman. Hindi ba? Pero kailangan, new knowledge, new experience. Kasi kapag may new knowledge at may new experience ka, magkakaroon ka ng new storage. Sumalawa ka na. Meron pa rin guilt, meron pa rin fear, meron pa rin anger, meron pa rin hate, pero may pagpipilian ka na. Question, saan ka ngayon kukuha ngayon ng reaction? Nabasag ngayon nung anak mo yung basong mahal na mahal mo galing pa sa kasalan. Dati, magagalit ka, tama? Pero dahil meron ka ng new storage, dito ka nakukuha. Okay lang anak, a-attend ulit ako sa 1 linggo ng kasalan. May bago na naman souvenir. Hindi ba? Yung mga walang kwentang bagay, dati ikinagagalit mo yun. Ipinagpuputok ng butsin mo yun. Na-late na umuwi yung asawa mo, kung ano na iniisip mo. Saan ba kaya nagpunta yung lukulukong yun? Baka sa kung saan na mo nakarating. Ano tinatahi-tahi mo sa isip mo? Naku, nung araw, 5 years ago, niloko na ako nun eh. Hanggang ngayon, pinapaulit-ulit at nire-rewind pa niya sa utak niya. Why? Kasi doon lang siya kumukuha. Pero kung may bagong storage ka, maintindihan mo. Baka naman nag-overtime. Baka naman ayaya lang ng barkada. O hindi ka stress. Tama? Eh di pagdating ng asawa mo, masaya. Yes. Bakit? Kasi ang dadatnan, masaya din. Kaya minsan, ayaw na umuwi ng asawa. Bakit? Ang dadatnan, ayoko na umuwi sa impaktong bahay na to. Bakit? Impakta nakatira. Kaya yung mga asawa niyo, huwag niyo awayin ng awayin. Kasi nga, nandito lang kayo kumukuha. O dito lang kayo kumuha, punong-puno ka ng peace, love, happiness. Eh pagkatali asawa mo, nalate yung asawa mo, umuwi ka pa. Buti
uuwi ka naman. Gusto mong magalit pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi may bagong storage ka na. Yes? Pero sa mind mo yan. Magagamit mo ba ito sa First Vita Plus? Yes! Ang sabi ano? Ang sabi sa law of attraction, kung ano nasa isip mo, yun yung mangyayari sa'yo. Kung nandito ka lagi, punong-puno ng negative ang isip mo, wala ka sa creation process. Nandun ka sa survival mode. At kailanman, hindi mababago ang buhay mo kung hindi magbabago ang sarili mo. Nakuha niyo po yun? Kaya habang ginagawa mo First Vita Plus, dapat nasa creation ka. Kapag nandito ka sa First Vita Plus, dapat lagi ka lang masaya. Dapat punong-puno ka ng pagmamahal. Punong-puno ka ng pangarap. Dapat positibo ka. So mula ngayon, kung gusto niyo yung mama, yes or no? Yes! Dapat mabait ka na. Yes! Patikin mo yung utak mo, sabi mo, dapat mabait ka na. Bumait na. Sagutin natin ang tanong ng maraming tao sa labas. Ang sabi nila, bakit maraming nag-First Vita Plus, hindi naman yumaman? May narinig ba kayo gano'n? Yes! Alam niyo kung anong sagot? Hindi. Kasi hindi sila nakarating sa new self nila. Gustong yumaman, ayaw magbago. Kaya hindi yumaman. Ang sabi ng iba, bakit may kilala ako, kumita na ng malaki, nagkakotse, nawala rin sa First Vita Plus. Alam niyo sagot? Kasi nakarating sa new self, bumalik sa old self nila. Nag-guess niyo? Yes! Bakit may mga yumaman, Manny Kasapaw, dating truck taxi driver, J.R. Colina, dating janitor, Fidel Perez, Nancy Bondo, Dr. Richard Custodio. Bakit sila dire-diretso nung yumaman dire-diretso na? Alam niyo kung ano sagot? Kasi nung nakarating kami sa new self namin, hindi kami umalis dyan. Pinagbuti pa nga namin eh. Nakuha niyo? Kaya pag may nagtanong sa inyo, huwag kayong malobat na may nagtatanong, bakit nga yun, sumali, di ba yumaman? Sino may kasalanan? Sila, hindi nila kaya mag-uwi ng sarili nila eh. Kahit hindi sa First Vita Plus, kahit saan sila pumunta, hindi sila magtatagumpay kung hindi nila mababago ang sarili nila. Tama? Hindi kasalanan ng kumpanya yun. Hindi yung kasalanan ng upline. Hindi kasalanan ng mga downline yun. Sino may kasalanan? Ang magpapayaman sa'yo, sarili mo, yung takbo ng mindsetting mo, ng utak mo. Kaya wag niyong isisi sa iba kung hindi kayo yumaman dito. Nakagets niyo? Bottom line, ano kailangan gawin? Para yumaman ka, from old self, kailangan mo makarating sa new self mo. Iwanan yung mga masasama, yung mga negative, at dapat ito lang ang gagawin mo. Yung mga mabubuti, yung mga positibo. Sinisigurado ko sa iyo, kahit hindi ka ang pinakamagaling mag-explain ng marketing natin, kahit hindi ka ang pinakamagaling magsalita rito, kahit hindi ka ang pinakamagaling na leader ng First Vita Plus, yayaman ka pa rin, baguhin mo lang ang sarili mo.